Usapang Kalibugan na May Aral. Let's welcome ang pambansang sosyal manlimos, RC! Yay! Oh my God! Di na siya pulubi. Pulubi ka pa rin ba? Actually, medyo umaasenso na. Kasi nga. Hindi na nga po ako namamalimos ngayon. Nangangaroling na ako kasi. Ngaroling nga. Magpapasko na. Timely kasi. Umaga kailangan mo maging relevant din talaga. Yes! Oh my gosh! Tama kamay ko. Ang lamig nga! Pinakabahan ako kasi ikaw yan, Mami Oni. Patron saint ka namin eh. Aba, patron saint. Naging santo. Hindi kasi, di ba, nag-follow ako sa'yo sa ano? Sa TikTok. Eh, tagal na kitang pinapalo. Oh, talaga ba? Ay! Kung pinapalo kita hanggang gusto mo hanggang sa inyo, pinalo nga kita hanggang dito eh. Nakarating ako dito eh. Nalo ko talaga siya kasi nakita ko naman na yung nag-trend na yung mga palimos po, ganyan. Pero tuwatas talaga kasi ako, yung mga ibang mga parang pababae ka. Parang kakali kasi si Vince, di ba? As ako kasi, parang nahihiya ako minsan mag-follow back, totoo. Totoo ba? Oo, minsan, hindi ko rin alam na naka-follow ka rin kasi sa akin. Hindi ko talaga alam. Tapos nung dumaan kasi sa akin, sabi ko, hala, pwede ko kaya silang i-guest mag-jowa sa ayun nga, sa podcast ko, ganyan. Kaso nahiya ako mag-approach, ganon. So, ang ginawa ko, pag di ko, naka-follow siya sa akin, baka mamaya, bet na din. Parang ganon. So, ayun, napa-follow back na ako, tapos nag-message na ako. Eh, ikaw, yan, Mami. Sino pa namang hihindi sa'yo? Kaso parang nag-e-expect ata siya ng iPhone. Oo, sabi ko nga, siguro may iPad ako kay Mami. MacBook sana pag... Kapal mo ka, diba? Okay, dahil dyan, tayo ay magkamusta sa pampatigas ng pundasyon ng samahan. So, ayun nga po, again, siya po si RC Silvestre, 24 years old, at siya po ay lesbian, tama ba? Ito yun, Mami, komplikado ang buhay ko kasi talaga. Yes. Ang sexual orientation ko kasi, nai-inlove ako sa both genders. Okay. Babae at lalaki. Bago si Ali. Okay. Yun talaga ang na-attract ako. Nung dumating siya sa buhay ko, siya na lang. So, babae na lang siya. So, sa babae na lang ako na-attract, lesbian na ako. Kaya pag may tatanong sa akin, RC, anong sexuality mo? Ang sagot ko, faithful. Kasi wala na akong ibang nagugustuhan. Hindi na ako na-attract sa ibang tao, kundi kay Ali na lang. So, ngayon, faithful ako. Oo. So, kung anong sexuality mo, masasabi mo, siya. Siya ang lang. sexuality ko. Siya ang Uy, may kilala sexuality akong ko. ganyan Yung nurse na nag-alaga kay Tyrone, nangyari, nagkaroon kasi siya ng classmate na bigla sila na in love sa bawat isa para matagal sila mag-best friend. So, pag tinatanong siya kung anong sexuality niya, never kasi siya nagkaroon ng boyfriend, girlfriend, kahit na ano. Ang sabi niya, hindi ko alam, basta ang gusto ko lang siya. Oh, diba? Nurse May yun! ganun talaga? May Sa ganun Nikki talaga, na- Mami? Oo. Nakakatawa. So, hindi natin masasabi na si RC po ay isang lesbian. Ang kanya pong Yes. sexuality ay faithful. Yes. At saka dami din talaga nalilito, Mami Oni. Hanggang ngayon, pag sinerch ako sa TikTok, RC Silvestre, babae o lalaki? Hindi na malaman kung ano ba talaga ako. Oo. Kasi po itong ganito ako, like kung paano ako ngayon, ito talaga ang personality ko. Hindi ako nagbabakla-baklaan sa TikTok para sa views. Yes, Hindi ako. oo. Kumbaga, kung ano po ako, napakita ko, yun talaga ang personality ko. Kaya marami din natutuwa sa akin kasi hindi raw ako tulad ng ibang lesbian. Although wala namang hate sa mga lesbian talaga na anong super sigang ganyan. Pero ako kasi parang ibang, nawala yung stigma sa lesbian nung dumating ako na parang, si RC, parang ano ba siya talaga? Babae ba siya? O lalaki ba siya? Kasi Yun. nasanay ang Pilipinas na kapag bading, magko-crossdress na pang babae. Yes. Pag tomboy, na crossdresser din, babae lang din ang gusto niya. Tapos, hindi yan para mag-act ng, hindi siya para... Pero yan, ikaw yan. Ito ako. Kaya may mga nagbabash sa akin, mga lalaki. Mostly talaga, ang mga bashers ko talaga lalaki, Mami. Lalaki. Oo, lalagyan ko na titi reveal, napkin reveal. Ano bang lagi reveal kong ganyan? Sabihin, pogi nga, wala namang titi. Kaya nga ako nag-tomboy. Buti nga, tomboy ako, hindi ko namang gusto ng titi. Ganyan. Oo. So, never kang nagka-boyfriend? Nagkaroon ako, Mami, pero hindi ko sinex. Naglaplapan lang ganun. Wala din ganun. Wala rin ganun. Wala! Hindi ko kaya, parang kadiri. Okay. Well, hindi ko kaya talaga. Pero alam niyo ba na si RC ay nagsimula po siyang makilala online dahil sa mga song cover? Oo, Mami. Ano bang song cover mo? Nagko-cover Sample nga, ano ba? Nagko-cover lang ako ng mga mouth, ganyan. Charot, Ay, hindi, putang ina. Bad breath pala, ang putang ina. Hindi. Ano talaga ako, nag-start ako sa TikTok, pakanta-kanta pa sayaw-sayaw. Ganun naman talaga siguro lahat. Start ka, di ba? Kasi hindi ka pa naman nila kilala sa humor mo. Yes. Start ka muna as feeling ka muna magaling ka kumanta. Showcase ganun. talent. Oo, talent showcase. Hindi,
Ano lang ako, mami, yung kanta ko, pang CR lang, hindi yung levels ng mga Morissette. Kasi kami mga singer, kami mga rapper, kami may mga kami. Sa music industry sa amin, kahit saan kami kumante, talagang professionalism. Oo, alam ko yan. May mic o wala. wala. May minus 1 o wala, talagang maganda eh. Oo, kayo CR lang kayo, ganyan. CR lang. Wait lang, bago magsimula ang lahat, nabalitaan ko kay Shash, napanaginipan mo daw ako. Mami, nakakatawa to. Ito yung one day bago mo ako i-follow. Okay. Parang napanaginipan na nagkukwento ko sa kanya. Mahal, napanaginipan ko si Mami Oni. Oh. Siya gulat na gulat. Ano ba naman yan? Ba't napagalita mo? Ito ang panaginip ko sa'yo, Mami Oni. Ano? Nasa isang resort daw tayo. Marami tayo. Hindi ko kalala kung sino mga kasama natin. Tapos, dinandun ka, nag-uusap-usap tayo, ganyan-ganyan. Tapos ikaw ay parang umiiyak ka. Something like that. Tapos kami, nakatingin sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos biglang nawala, biglang nag-iba, biglang bumalik ka. Ngayon, ang ginawa mo, inabutan mo kami lahat ng 60,000, 80,000. Putang ina mo, oo. Mami, promise yun. Totoo talaga to. Oo. Inabot mo 80,000, 60,000, ganyan. Tapos kami, nag-usap-usap kami. Biglang nagsalita yung mga kasama ko. Sabi, wala nang magsusumbong basta tahimik na lang tayo. Wala nang magsasalita about kay Mami Oni. Basta, Mami, para kang sindikato. Sabi ko, ala si Mami Oni. Ano kayong sikreto yun? Ano sikreto? At pinapatahimik ko kayo ng mga 60,000 pesos? 80,000. Cheque-cheque kami, Mami. Sabi, ay magkano nakuha mo? 80 ang akin. Ay, 60 lang akin. Ako magsasabi ako kung ano. Hindi. Ganun talaga, Mami. Sabi ko, hala, ano kaya yung ano? Siguro yun, pag connect yun ng universe. Kasi di ba may ganon? Para minsan nga di ba may isip mo or titignan mo yung gamit mo. Ako tulad na ako may psychic din akong parang ganyan eh. Titignan ko yung payong kung ganyan. Tingin ako, may araw naman. Hindi na. Pero parang, parang tinatawag ko yung payong ko. Putang ina, paglabas ko nga umulan. Ako ganyan sa napkin, sa regla naman. Ay, oo. Ano naman yan? Kanala makita ko yung napkin ko. Ano na ba ako? Na-napkin na ba ako? Kasi parang magkakaroon na ako. Hindi pa yan. Hindi pa ako magkakaroon. Maya, makikita ko pag hawak ko sa, ay, may dugo na. Tinagusan ka na. Tapos pala kinuha ko na yung napkin ko. Ganun ako, Mami. Diba? May ganun siyang feeling. So, yung universe ganun din. Mapapanaginipan mo si Tony Fowler. Tapos, mag-limit pala ganun. Tapos, sakto, nag-message ako. Oo, sabi ko, wala. Parang, ano naman yun? Chamba naman, di ba? Nagkasakto naman. Okay. So, ganun siya. Kaya in-invite ko si RC and si partner niya, syempre. Kasi hindi kasi pwede si partner niya. Syempre, teacher yun. Hindi natin para, brutalin dito, di ba? Si RC ang natin. Syempre, under DepEd dyan, kailangan natin irespeto ang kanilang mga rules, regulations, and protocols. Ganon. Yes. Diyos ko, mas wild pa nga sa akin yan. Pero ako ang nandito. Gaga. Pero natutuwa talaga ako sa inyo magjowa kasi nakakatuwa kasi siya teacher tas magaling sumayaw. 'Di ba? Ganun talaga siya nakilala. Like ang cool niya. Yes. 'Di ba? Ganun yung atake niya. Tapos ikaw naman parang hindi nga usual na parang ito pariwara na college dropout ganyan. Ano pala, hindi siya nakatapos ng pagiging estudyante niya naman. Kaya pala teacher yung inano mo talaga. Para habang buhay na ako, mayroon akong kasama teacher sa bahay. Oo. Hindi ka naman nakapag-aral eh. At least may kasama akong teacher. Tatanong ko sa teacher. Yes. At pag nag-aaway kami, discussion lagi. Kulang na nga lang pag nag-aaway kami, kumuha ka ng 1/4, naiinis ako sa'yo. Wala pa naman. Recitation ng atake palagi. May grading. Pero tulad nga ng lagi sinasabi ni ma'am, huwag kayo mag-expect na tataasan ko yung grades ninyo ha. Tandaan nyo, kayo ang gumagawa ng i-grade ko sa inyo. Tagalista lang kami. Tagalista lang kami. Diba? Yun yung ginagawa niya. Depende pa rin yan sa group effort ninyo. Yes. Okay? So, kung kino-consider mo yung sarili mo na faithful at hindi mo na rin na parang tinatawag na lesbian yung sarili mo, pero yun yung tingin sa'yo ng mga tao. Like, meron ka bang transition na gagawin? Like, for example, gusto mo ba mas magmukhang girl? Mas magmukhang boy? Anong mo? Mami, ito, kwento to ha. Senior high school ako na to. Mami, naging bi talaga ako or nag-start akong magjowa ng babae. 18 years old na ako. Hindi ako talaga yung parang self-awakened yes. na, bata pa lang ako, gusto ko na lalaki ako, tol. Wala akong ganyan. So talagang ako. Sabi ko, pinapanood kita, di ba? Sabi ko, pag ako yung mama, magpapadede ako parang si Mami Oni. Ay. Papabubos akong ganyan. Gusto mo talaga mapabubos ka Oo, dati. Oo. Ngayon, parang feeling ko hindi na applicable na mukha kong tatay, tapos biglang may baby ka. Ang gulo na. Yan? Magulo na. Kaya sabi ko ngayon. Pero ngayon, Mami, ako ay kontento ako sa kung ano ang
meron ako ngayon. Kumbaga, wala akong plano mag-transition kasi yung boses ko. Inaalagaan ko din siya kasi. Oo nga. Kasi di ba si Jake Cyrus na wala na yung boses niya. No? Pero maganda pa din naman ngayon. Pero hindi niya lang na kaya. Ay, yung abot ng potential dati. dating. Oo. Pero baka parang ako na ata yung gagaya sa'yo eh. Kasi papalit ako ng boobs eh. Ay, totoo ba? Oo. Palit na lang tayo, mami. Paganda lang. Oo, Uy, alam mo yung pagkakapares tayo. Pares kami ng nunal. Ay, totoo? Yes. Sabihin ko sana yung magsasalita. Ang bilis-bilis. Para tayo Oo, nagmamadali. Kung gano'n kami kabagal ni Chris kanina, ganito kabilis kami ngayon. Ang bilis Pares kami may nunal sa may sa hingahan. Alam mo ibig sabihin yan? Sabi nila na matatanda, kapag meron ka daw nunal dito sa hingahan, ang ibig sabihin doon nun, maluwag ang paghinga mo sa buhay. Ibig sabihin, hindi tayo maghihirap. Ay, totoo ba? Yes. At saka sabi rin nila, pag ninunal ka sa mukha, maganda or guwapo ka. Oo. Parang iba, di ba? Meron sa daluyan naman ng luha, laging iiyak. May mga ganun yun eh. Sa paa, lakotsera, mga something ganun. So, pag sa palad, tsakulero, ganun. Sa palad daw, ang alam ko ano eh. Ano nga yun? Parang malikot pa yung kamay nun pag gano'n. Ay! Ganun na balik. Palagyan ko ng foundation nito. Palagyan ng foundation ko yung ano ko. Yung nunal. Meron ako ay. So, ikaw ba sa tingin mo, totoo yung sinasabi nila na mas madali daw matanggap sa society natin ang mga tomboy kaysa sa mga bakla? Personal experience Yes. sa friends ko, feeling ko oo, mami. Bakit? Kasi, for example, pag nakakita ka ng dalawang babaeng magka-holding hands, kung normal thinking ng straight people, hindi nila pag-iisipan agad na, ay, mag-jowa to. Automatic, ay, feeling ko mag-best friends sila. Hindi agad mahuhusgahan na magkaano. Sobrang cute naman. Ay, ang cute nyo. Pag maglalamang mag-jowa sila, ay, ang cute, babae. Pero pag dalawang lalaki mag-holding hands, tingin mo sa malayo, parang feeling naman kasi nakakatawa na agad na, ano ba yan sila? Bakit ganyan? May sakit na agad yan sila. May AIDS na agad yan sila. Agad yan sila. Yung kumbaga parang meron sila sariling diagnosis, mga doktor na sila, pari na sila, biglang exorcist na sila. Kung ano-ano na lang, any na Hindi, lang. tsaka sa mga bading kasi, syempre, parang bilang lalaki, lalo pag nakakita kayo ng mga bading, may ano yan eh, may feel nga parang yung ego ba? Di ba lalaki kayo, parang ego mo, takinan to, bading, papababa. Para may hindi nakakaano yan eh, kasi ang lalaki kasi important sa kanila ang ego nila eh, na parang ano kami, strong kami, ganito. Kaya pag nakakita sila ng bading, parang, ayan, parang feeling Hindi namin kasali yan Oo, parang feeling nila hindi nakakalalaki, nakakatapak. May ganun kasi. At saka yun nga po, ang stigma talaga sa mga gay couple. Sobrang sad reality to. Yes. Na lagi silang carrier ng sakit. Kahit na hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Kaya nga sila may testing sila regularly, kumbaga saan. Tsaka kilala nalaman ko kay Sasa kasi rin kami ng doctors, ng opinions nila, ganyan. Ang fact pala is hindi pala talaga sa ba't nang galing ang AIDS. Di ba, kumalat sa atin na parang lumaki ang Pilipinas na lahat ng AIDS galing sa bading. Pero hindi po. Hindi. True sex po siya, pero hindi po talaga siya galing sa bading. Yes. Okay? Mapa girl or boy yan. Baka kayo pang humawa sa mga bading at sa bading na lang kumalat. Ang mga ugali nyo, ha? Pero ikaw, as parang straight ka na una at nagkaka-boyfriend ka na una, kahit hindi kayo nagkeme, ganyan. Nung parang naano mo na, ay, shucks, magkakagusto ko sa babae, ganyan. Paano mo siya naamin sa sarili mo? Paano mo siya inamin sa friends and family? Ang tagal, mami. In denial ako. Sobra. Kasi homophobic ako eh. Sobrang data ako, homophobic ako. Yung bata, ang kapatid ko, mas bata sa akin. Ano siya, grade 6 siya noon. May jowa siyang babae. Kaklase ko. Third year high school ako. Nung nalaman ko yun, hindi ko inisip yung age gap. Ang inisip ko, babae sa babae, ano yan? Ano ba yan? Babae ka ba? Babae ang ginajowa mo? Ganyan. Ako ang naging number 1 hadlang sa relationship nila. Sabi ko talaga, ano ka ba? Babae ka ba o lalaki? Babae ka, di ba? Para sa lalaki ka. Ganyan ako. Nung nagtagal, sabi ko, ay, parang pwede rin naman pala. Parang okay lang naman din pala. Sige, balik ka muna yung ano mo. Parang okay lang din naman palang ganyan. Pero matagal, dumating ako sa point na talagang iniiwas ko talaga yung sarili ko. Lumipat ako ng school. Kasi yung school na pinag-aaralan ko, maraming kakagusto sa akin babae. Hindi naman ako lalaking itsura. Babae naman ako. Bakit? Ayoko. Sabi ko, ayoko, lipat ako ng school. Ganon din. Hanggang sa may kakagusto sa akin babae, sinasabi ko, ganito lang talaga ako ha. Sweet lang talaga ako. Pero hindi tayo talo. Kasi lalaki ang gusto ko ganyan. Ginaganyan ko sila. Tapos ayun, hanggang tumagal-tagal, parang, yun pala, mami, tomboy pala ako.
Yung pala Hindi ko natago sa oo. sarili. Kumbaga, lahat siguro tayo nagkaroon ng in denial phase kasi nga, ayaw din Oo. natin. Kaya ang Hindi, tsaka, hirap. hindi mo kailangan makonsensya kasi sa ganun tayo pinalaki eh. Like, mali yan, hindi yan po pwede, ito lang dapat. So, habang kinikilala mo yung sarili mo, may konsensya ka ng hala, ayokong suwayin yung parents ko o may masabi sa akin yung pamilya ko. May ganun kasi yun eh. Yun Kaya hindi ka dapat makonsensya kung naging ganun ka man dati. Opo. Nagkaroon naman tayo ng character development. Yun ang, Yes, yun naman ang importante. Yes. Pero yung nalaman nila, paano nga? So, paano mo inamin? Una, syempre sa self mo na, oh my God, may gusto talaga ako. Oo, sabi ko, shucks, jojowa na ako. Ano ba yan? Ganyan na ako. Hindi po ako nagkaroon ba ng heart-to-heart talk talagang maayos. Kasi nung nahuli lang kasi ako ng shit ng kwento na to. Yung first girlfriend ko kasi, mami, ano siya, long distance kami. Nasa malayong lugar siya sa planetang Nemik. Ako nasa Earth ako, so malayo kami. Ang pakalala ko sa kanya, sa mom ko, best friend ko siya. Ewan ko, feeling ko normal experience yan na una, best friend talaga ang pakalala mo. Yes. Ganyan. So, okay, naging, okay kami, mas mag-best friend, ganyan. Pag mag-best friend kami. Not until nagkaroon kami ng issue. Nagka-issue kami nung ex ko na yun. Si bakla, nagkalat sa social media na ganito si bakla, ganito. Ngayon, nalaman na ng nanay ko kasi nakita niya na yung post na, jowa mo pala yan. So, napangunahan ka pala. Yes! Hindi ako nakapag-out as me na, Mom, this is me. Walang ganun. Walang mother. I'm a lesbian. Wala, ganon. mami. Wala. Ano lang ako. Dahil na-out na ako, sige, yan na. Alam mo na yan ako. Yung pa isa, yung parent ko na yun, homophobic siya. Ayaw nila ng ganyan. Yes. Di ayaw din nila yung ginawa ng kapatid mong isa. Yes. So, kaya ka din pala laging ganun kasi nga, nakalakihan mo. Oo, ayaw. doon tayo tinuturo sa standard. Siguro, sila ay nagbabase sa salita ng Diyos, sa Bible. Oh my God. So, malaman kung paano ko nalaman baya ko. Yes, ikaw, Kukwento mami, ko paano naman. mo nalaman? Go. First time ko to, ikukwento kung paano ko siya nalaman. Okay. Showtime dancer ako noon. Tapos, ang nangyari, may pa-audition kami. So, audition ng ganyan. So, pinakita ko, syempre, all girls yun. Pagkakita ko gano'n, sabi ko, tomboy ba to? Pero yung buhok niya, parang pang Ragnarok na parang gano'n, yung parang, basta ang gulo. Tapos, sobrang puti niya, sobrang sinita, pero cross-dresser siya. So ngayon, palit silang damit, syempre kailangan nila magdamit ng pambabae kung paano yung showtime dancers nun. Kasi bakla, ganda ng balakang, ang flat ng tiyan, yung parang yung gusto mo sa katawan mo sana mangyari. Nakita mo sa kanya, may konting, ang perky ng dibdib, parang ganun yung, ang ganda-ganda niya. Pero tomboy kasi siya. Like, hard butch talaga. Pero sa time na yun, pagkasayaw siya, ang galing yung sumayaw as a girl. So parang ako, parang napatingin ako sa kanya na na-attract ako. Tapos maya kinuha yung number ko. Text kami, ganyan. So, yung time na yon sobrang single ako. Tapos siya din, parang broken-hearted siya. Text kami, ganyan. Tapos punta kami sa kanila. Siyempre, inuman na. Kami dalawa lang. So, ang atake namin habang inuman, alam na namin na parang doon yung papunta for sure. So, very sad girl siya na ganito. Sasaktan ako, palagi na lang ako nagmamahal lang. Hindi ako minamahal. So, parang ako, grabe naman, ang ganda-ganda mo. Ganyan. Yun! So, nangyari, inom-inom kami, di ba? So, pak, lasing na ako. So, yan, pak, alam na, kemi na kami. Bitang halig tapat to, At yung niya, kortina na pink na tumatagos pa yung liwalag, sumainit talaga. Oo, walang filter sa totoong buhay talaga. Siya pala ay, Japanese. Half Japanese. Babae. So, ngayon na nangyari. Ay, taka? So, ngayon na nangyari, pakis kami. Parang hinawakan niya yung dede ko. So, iniisip ko, syempre first time ko to Pag hinawakan niya yung dede ko, nasarapan ako. Babae siya, baka gusto niya rin. Hinawakan ko rin yung dede niya. Syempre, muun din siyang ganyan. Hala, pag gusto ko, gusto niya din. So, nangyari, tawag dito, pinasok niya yung finger niya ako. Sabi ko, ganun ako, ganyan. Sabi ko, finger, ganyan. Naisip ko din, hala, baka gusto niya din. Kasi, ginano niya ako ginagano niya So, ginawa ko, in-insert ko, bakala, never ko kasi pininggan ang sarili ko. Pero nung pagka-finger ko, ganun ba? Ganito pala yung pakiramdam sa loob doon na lang. Putang ina talaga, sobrang, ganun yung utak ko, pero itsura ko nakaganyan. Pero yung utak ko, Nagpapanik na. Oo, takina, ganito pala may karamdam nun. Tapos nung bumaba siya, kinain niya ako. Maya-maya ako din bumaba, kinain ko din siya. Tapos, actually, soon ko na nalaman na hindi pala lahat ng butch ay ganun. May mga butch talaga na hard butch na crossdresser, ayaw nila nang may ginagawa sa kanila. One way and two way, di ba? Oo, yun. Yung pala yung naka-meet ko noong time na yun, kemi ko is
Two-way Two-way. pala. Oo, So, so akala ko nag-enjoy siya. laging ganon. So, yun, doon ko nalaman na, oh my God, na-attack talaga ako sa babae. Kasi yung paghubad talaga niya, nakita ko yung katawan niya, parang siyang angel na, ang kinis-kinis. Tanghalin tapat nga parang ako yung nahiya. Kasi kilikili mo, may mga ganon, mga singit mo, hindi kaputian. Tapos siya bakla, kahit anong at angulo talaga niya. Oo, atake ang siya. kinis-kinis niya, oo, parang angel sa paningin mo. Tapos hanggang sa may nangyari na sa amin, parang ang tagal na naman ng pipinggeran, pero walang natatapos talaga. Parang, hindi ko alam kasi sanay ako sa lalaki lang di ba? Wala talaga, parang puro lang kami ungulan. So, anong nangyari after nun ay, nag-kemi kami, tapos okay naman na. So, nung aalis kami, palabas na kami ng bahay, biglang nakita ko siya, sinuot na naman niya yung, yung supporter niyang maasim. Yung dapat kulay puti yun, pero hindi daw talaga sa paulit-ulit niyang inaano. Kasi pag talaga niya na supporter, may boobs pala eh. Pero pag suot talaga niya, yung flat talaga. Tapos nagsando siya na parang ganun yung likod. Alam mo, parang pa-X. Yung sando. Tapos naka-short siya na parang maong na maraming bulsa. Tapos naka-islander na, naka-eyeliner na chinelas. Parang, tapos naglalakad siyang gano'n. Gano'n din ako maglakad. Hanggang ngayon, kahit babae, sobrang mataas yung feminine side ko ngayon, gano'n ako maglakad. Tapos nakita ko, gano'n din siya maglakad. Doon ko na-realize na attracted ako sa girls, pero ang gusto ko, babae din talaga. So ako ay femme to femme. Oo, femme. Na-enjoy ko pa din. Hindi kayo masyado nagtagal, pero hindi ko nakita yung sarili ko sa butch noong time na yon. Based on my experience, gano'n naman siya. So, okay. Simula nun yun na. Ako inamin ko sa babae talaga, laspag talaga ako. Kasi ang problema ko naman, dahil gusto ko ng femme to femme, lahat na nagiging partner ko, ako yung first time. Mga straight. Oo, mga straight, halos na naging partner ko. So, ang may mga eksena kaming, ganyan, kinakain mo siya, ganyan. Tapos, ang tagal, hindi kumikilos. Parang gusto mong sabihin na, uy, ako naman. Uy, ako naman. Takina sa... Higa ka lang dyan? Oo, ikaw lang lagi. Parang pagod na ako. Parang ganon. Tsaka syempre, kailangan ng mga toys. Kasi nga sanay straight sila eh. So, yun siya. Share ko lang, wala lang. Hindi kasi alam mo kung saan mo siya mararamdaman talaga. Like, hindi mo, parang baka ka nga iba. Bakit? Ba't ako nagagandahan? Bakit ako... Actually, kahit ako sa sarili ko, weirdo ako. Ba't ako nagkakagusto sa babae? Maganda naman ako. May mga lalaki naman papatal sa akin. May ganun kang feeling eh. At hindi ka curious kung hindi mo siya nararamdaman na gusto mo. Like, bakit ka curious sa isang bagay na hindi ka interesado? Oh my God, curious ako dito kasi interesado talaga ako. May ganun. Ganun din ba yung nangyari sa'yo? Ako kasi, parang feeling ko nga na love bomb lang ako nung first. Feeling ko na lang ako, na pressure. Kasi nung niligawan niya ako, di ba straight nga ako, ganyan. Siya nanligaw sa'yo? Pero straight din siya. Okay. Tapos femme siya. Oo. Hindi, walang butch sa amin, walang walang Wala kasi nga parang mag-best friend talaga ang atake namin eh. Inano niya ako, pinuntahan niya ako galing siyang ibang bansa, punta siya dito. May cake siya ng Will You Be My ganyan. Parang may, ko nilang humindi. Paano yun? Pag hindi humindi ka, paano? Sayang naman yung cake. Parang na-pressure ba ganyan? Pero, ewan ko. Parang feeling ko nga parang papi-papi love lang siguro yun. Pero di ba sinabi mo kasi kanina na marami ka mga parang classmates, schoolmates na nagkakagusto sa'yo, ganyan, na mga babae. Yes, kasi ako, mami, varsity ako ng basketball. Pero babae ako. Girl ka. Yung mga ka-teammates ko na mga babae, nagjujuwaan, ganyan. Ako, dead ako. Wala akong interest makapag-jowa sa babae. Ganun lang talaga yung mga hobbies mo talaga, Yes. ganyan. Pero alam mo kasi, sa totoo lang, ako di ba, yung mga nag-trending mo na mga videos, kaya doon natuwa sa'yo yung mga tao, di ba? Yung mga pag ganun. Ako nga tutuwa talaga ako yung pag like, yung mga videos mo na dumaan na parang nagbabakla-baklaan na akala mo nga nagbabakla-baklaan, pero ganun kasi talaga mag-talk, diba? Tapos very jolly. Tapos paano kayo mag-partner, ganyan. Alam mo, meron kang character na like pag tinignan ka, ang gaan-gaan. Oo, totoo. Kaya nga ako sabi ko, oh my God, follow ba ko to? Kasi ako, feeling ko yung sinabi ko din ito kay Jowa, ito sila RC, gusto ko sila maging friend. May ganun siyang feels. Totoo, diba? Sabi ko, kasi gusto ko sila maging kaibigan. Actually, mami, nauna na siyang nagkwento sa'yo. Nakakala siya na kwento. Ba't ka umiiyak siya sa Coke float. Sabi ko, hindi kasi maintindihan na ibang tao na yung sarap sa pakiramdam na anytime na order ka ng fast food, magagawa mo. Dati kasi noon, hindi natin nagagawa yun. Oo, dati para makapag-coke float ka, pag-iipunan mo talaga. Yes, 25 pesos, Totoo, mami. 25 pesos. 25, ang baon ko nun sa school, 20 pesos. Bakla buti ka, 20 Private ka. school pa ako, mami, Ay, ha? Private buti pa school. kayo. Mga kaklase ko ay yung mga lagi silang food delivery, ganyan. Kung nanonood lang sa mga kaklase ko na nagmamakdo, ako kumakain ako ng baon ko, longganisang sunog. Diyos ko po. Kaya yun ang feeling ko, parang hindi mo naman siya lagi eh. Kung at that moment, na may
bigla lang siyang magkaano sa, marirealize mo, tinamaan ko lang, marirealize mo lang na, shit, parang I've come so far. Kahit na folk float lang naman yun, kasi ang laki nung ibig sabihin nun sa akin eh. Kasi parang feeling mo nung bata ka, kawawang-kawawa ko. Kasi nakikita mo yung mga kaklase mo, nagko-coke float, ikaw wala. Tapos at that time, meron na. Parang iba yung satisfaction niya, iba yung, napaiyak talaga ako, mami. Ngayon, binash ako. Ang arte ko daw. Ba't ang tomboy na to, napaka-arte. Kasi kaya na-expect nila na super tomboy ka. At bilang super tomboy, na-expect nila na kailangan palalaki yan eh, di ba? Parang gano'n na strong yan, gano'n yung atake. Nung una, sa kanya, gano'n ako. Kasi nga straight yan eh, yung jowa ko. Straight si Ali bago ako dumating. Eh di paano ako sa kanya pa? Yak! Nakakadiri! Kaya yun. Nung nagtagal, mas babae ako sa kanya, kaya rin sa kanya. Oo. Hindi niya ako ginad. At saka para sa'yo kasi, hindi nila maintindihan kasi para sa'yo malayo na yun. Kasi malayo yung pinanggalingan mo. Yung iba kasi, ever since kaya nila yun maano, Coke float at saka fries. Putang ina, diba? Diba, Mi? Lalo na uso yung BFF. Yun nga, BFF fries, mga diba? ganyan. Lagi yun sa mga magtotropa, lagi sila hati-hati sila dun. Ako wala. So, nilibre mo ba siya ng BFF fries at saka McDo? Hindi lang yun ang nililibre ko dyan. Ay, taray. At siya rin sa akin. Give and take kami, ma'am. Totoo bang mas madaling matanggap ng society ang mga bakla kaysa sa mga tomboy? Sa opinion ko lang naman, I can say that gays are more easily accepted in the society than we lesbians are. Pareho lang naman yan. Siguro yung iba, ganun yung iniisip nila kasi mas visible ang gays kaysa sa amin. Even before marami ng Miss Gay pageants, unlike sa amin na bilang lang yung mga ganyan at kailan lang din nauso. Mas ramdam din natin sila, mas nakikita natin sila. Tsaka most of them are extrovert and ang alam ko many of us are introverts. Pero ngayon naman, we are also being seen na rin. So I really can say that they are more easily accepted than us. It's just the same, I think. It's just a matter of visibility. Okay, dahil dyan, sobrang bongga talaga ng heart mo ngayon, di ba? Kasi sobrang in love kayo ngayon. Gusto ko malaman, kamusta naman yung parang naging love story mo? Kasi ang girlfriend mo ay straight talaga. Doon siya nabaliko sa'yo. Paano kayo nagkakilala? Anong nangyari? Paano naging kayo? Crush ako niyan. Ay. Oo. Okay na rin pala, mami, na ako lang dito. Marami akong masasabi na hindi siya makakontra sa akin. TikTok, mami. Ang naging pinaka-platform na nagkita kami. TikTok talaga. Pero same kayo ng lugar? Cavite ako. Cavite ka! So, siya ang sa Quezon Province. Ikaw ang lumipat sa kanya? Yes. Oh my God, ang layo! Yes, Arv! Hindi. Pagka-Cavite, pag mahal namin yung tao. Yes, tama yan, tol. Cavite rin kasi si Vince. Bacoor, Kawit ako. Lapit na. Okay. Diyan ako nag-aral sa Bacoor. St. Dominic. Sa takpat ng McDo. Macdo. Kaya pala may McFloat doon. So, yun nga. Love story nyo. Love story namin. So, naglipat ka na sa kanila? Pero ganito ang pagkakakilala namin. TikTok. Alam ko, pina-follow ko na siya. Hindi ko lang alam kung bakit at that time, hindi ko siya pina-follow. Pero alam ko, naka-follow ako sa kanya. Di pinalo niya ako. Nagko-comment niya sa mga song covers ko ng mga heart, ganyan-ganyan. Okay. Aray ko! Ganyan siya. At one time, nadaanan ko yung live niya. Nagla-live si Ganda, ganyan-ganyan. Live siya. Nanood ako. Pagpasok ko, ay, nagtitili siya. Sabi, ay, yung baby ko, si RC. Ayun yung baby ko, si RC, nanonood siya. Hi, baby. Ganyan niya ako. Hindi ko pandi-comment lang, hi, teacher siya. Hello po, ganyan-ganyan. Pero hindi pa kami din talaga nag-start as mag-usap, ganyan-ganyan. After nun, wala. Lumipas lang yun. Parang wala lang. Kasi at that time, may jowa ako. Nag-start na kami niyan mag-usap, ay magkita, kasi gusto kong pumasok sa, kung nasan siyang management at that time. Okay. Nagkita kami, January 30, nagkita kami nun para pumunta ako dun sa yung bahay na yun, something like that. Nag-start kami mag-collab. Purely collab lang, mami. Nag-start lang kami ng love team namin na parang wala lang. TikTok love team. Kumbaga, kasi at that time, ang mga napalo nun sila, Heartbreak Anniversary. Parang, syempre, feeling mo, alas, baka dun din ako, magbo-boom din tayo sa ganyan, ganyan. Tapos, tumagal. From collab, naging co-love kami. Ayun. Paano nyo na-feel? Ano naramdaman nyo? Like, Ako sa kanya, alam ko na, nagugustuhan ko na siya, pero hindi ako sabi? Oo, kasi alam kong straight siya eh. Kumbaga parang, ang thinking ko, ang mga pinapakita niya sa akin, dahil lang siguro kasi nagko-collab nga kami. Baka kailangan niya lang mag-build ng ganito para, ako, nagiging totoo na. Totoong ano. Ano feel mo? Yun, parang ako na,
sabi ko, sige, hayaan lang niya ako na mahalin ko lang siya. Kahit na hindi na ako makareceive babalik ng pagmamahal, basta mahal ko siya. Parang ganyan lang. Tapos ewan ko, bigla na lang yan, padulo na ng February yun eh. Siya na ang napunta ng Cavite, mami, at pinupuntahan na ako. Para makita ka. Oh my God, ang layo din ang binabiyahe niya. Nagda-drive yan from Quezon Province to Cavite para makita ang ganda ko. Arv! At that time, syempre, nanay ko, hindi rin alam na kami. Oo. Na kami. So, best friend. Nag-hotel pa kami niya. Every date namin, check-in kami. Tapos, wow, papakpak. Ang gastos talaga magmahal. Putang ina, totoo. Sobra, mami. Diyos ko, Totoo. every date namin, check-in kami. Oo. Kasi nga, mami mo magagalit. Diba? So ganoon pala kayo. Nisa nagtuloy-tuloy na hanggang sa lumipat ka na sa kanila. Bakit hindi ikaw ang naglipat sa kanila? Ikaw ang naglipat. Bakit ikaw ang nag-adjust? Hindi ako in good terms sa family ko, mami. Pwede. Wag na lang. Siguro ano lang, Konti lang. Kasi diba na-mention ko naman na homophobic yung mom ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako Tanggap. tanggap. Okay, so para kaysa ma-stress mo siya, ikaw na lang din ang nag-adjust Ang nakakatawa, mami, sa social media, tanggap niya ako. Pero sa totoong buhay, hindi niya ako tanggap. Paano mo ba nasabi na tanggap ka niya sa social media? Like, magko-comment siya ng heart din? Like, kung may nagko-comment na friend niya, sabihin, wow, Mars, ang pogi na ng anak mo, ganyan. Oo nga eh, dati maganda, ngayon pogi na, nakaka-proud talaga. Pero sa totoong personal? buhay, hindi. Pero, sabihin sa personal, pinagdadasal kita. Baka naliligaw ka lang, matigay sa'yo ni Lord ng tamang landas. Pagkagaling ka niya sa sakit niya, ganyan. Alam mo ba, mami, itong nakakatawa dyan. Dinala pa ako sa albularyo. Yung picture ko sa albularyo, talagang pinadala doon at pinigay ang picture ko. Sabi ng albularyo, hula ko, wala to dito. Abay, malamang, ay picture nga ang nandiyan. Di ko nandito ako, di sana ako ang hinarap dyan. Ganyan, pinadala niya ako doon para pagamot ang sakit ko, mami. Okay. Ganyan siya. Kaya, mas maganda nga na ikaw na lang ang mag-adjust. Yes. At saka napagod na ako sa setup doon. Talagang sobrang toxic talaga, as in nakakalason talaga. At saka nung, mami, honest to goodness, mula nung umalis ako doon ko naramdaman na nag-foster ako, na nag-grow ako talaga as me. Feeling ko kung nandun pa rin ako up until today, wala ako lang kung ano yung mga meron ako ngayong araw na. Kasi ang mami mo ba ay medyo may edad na? Nasa 50s pa lang siya. Oo. Pero kasi pinalaki ng mga boomers eh. At ang mga boomers, wala kang pakialam, ito sinabi ko, tapos di ka magtanong. Yes. Ganyan ang mga lola ko eh. Totoo yan. Kaya ganun din sila. Kaya ganun din ang ate ko. Kaya kailangan talaga siya mahabang proseso. Pero kasi nagkakaroon tayo ng mga traumas, ng mga takot, then na iipit tayo sa isang box. Kaya mas maganda talaga, mag-focus ka muna sa sarili mo. And just hope, and magdasal ka din na magkaroon ng tanggapan, di ba? Okay. Totoo ba na ginawa pa ng kanta siya para lang sagutin ka niya? Oo, parang nanligaw din ako. Alam mo ba ang naging tulay para maging kami? Si Konkon. Kilala mo si Konkon, mami? Kasi Yun, nga, yung hindi tomboy. nga ako maano. Hindi ka hindi ka social media, hindi ako. Alam mo ba sa totoo lang, minsan nakaharap ko na, na sobrang sikat pala to. Sikat pa sa akin, hindi ko talaga alam. Kasi nga, tapos ngayon pa lang ako nag-i-explore na super magtingin. Kasi TikTok na, mabilis na eh. Tapos pag nag-trend ka, sunod-sunod, lalabas ka ng lalabas sa TikTok eh. Dati kasi like sa FB, wala. Hirap Sa YouTube tsaka FB, hindi mo masyadong malaman kung sino yung trend. Sa TikTok, alam mo agad eh. Pag napanood ko na isang beses yung video mo, lagi na yung lalabas sa akin eh. Ganon kasi TikTok. Ganon si TikTok eh. Once na maging interested ka sa isang bagay. Sa FB, hindi ganun eh. Minsan kung ano lang talaga yung fina-follow mo, yun lang talaga yung lalabas sa feed mo. Basta yun siya yun, mami. Friend namin siya. Okay. Tapos at that time, galing Quezon ba, baby? Alabang. Pumunta na naman sa Cavite para na naman makita ako. Di pumunta doon at inom-inom kami. Tinanong kami noon ni Konkon, sabi, ikaw ba, RC? Ano na ba kayo ni Shaz? Nililigaw mo na ba? Siya ang sumagot kasi hindi ako makasagot. Sabi niya, ewan ko dyan, di naman nagtatanong eh. Ala. Mami, shocked ako kasi alam ko straight siya. Oo. Kaya nga ako hindi nag-first move, nagme-make move kasi alam ko na baka mabusted ako. Hindi sana yung maganda. Ang ganda kong mabusted. Tapos sabihan ako ng, content nga lang, di ba? So ginagawa ko lang to para sa content. Yun ang nasa isip ko. mo. Nung sinabi ngayon, sabi ko, shit. Parang bet pala ako, gaga. Di ayun. Start nun, ginawa ko siya ng kanta. Ang title ng kanta, Siguro. Kasi teacher siya eh. Siguro. Wordplay, Yes, siguro. yes. Oo. Siguro, question mark kasi hindi mo nga alam na at that time kung ano ba kami. Siguro, teacher kasi siya. Okay. May chorus ba yun? Parinig nga. Yung bridge na lang. Sige. Sa mundong puno ng siguro, ikaw mahal ang aking sigurado.
Gaano man kalupit ang mundo, ikaw lang, sa'yo lang, walang ibang hahadlang. Yung tanong, pwede bang ako na lang, pwedeng akin ka na lang. Something like Alang, galing. yun yung tanong, pwedeng akin ka na lang. Yun yung tanong na yun. Binigay ko sa kanya nung birthday niya. At tapos, Yun. laging kayo ng birthday niya? Hindi pa. Hindi naman, Hindi niya pa ako hindi pa sinagot naman. nun. Wala pa siyang Oo. comment nun. Iniyakan niya lang yung kanta. Oh Sinagot my niya ako gosh. May 3. Ay, May 4. Kasi madaling araw yun ng May 3. Magpamig May 4. So, Oo. nandun kami sa mansion, something. Sa dati namin man. Sinagot niya ako nung gabing year. Ayun, kami na. Okay. Pero maano siya, mga buwan-buwan din pala yung proseso. Ako kasi mabilis ako, gusto ko talaga kantutan, tas kami na. So, kamusta naman yung pagtanggap ng mga tao sa relasyon nyo? Sa family mo, sa family niya, kamusta? Sobrang okay, Shash. mami. Sobrang okay. Yes, Sa alam mo ba? family niya. Parents niya, ako na ang anak. Ah, okay. Hindi na siya. Oo. Actually, nung una, ano pa yan, medyo takot pa. Kasi nga, straight. Mm-mm. At ang family ay family of educators, mami. Yes. Ang tatay ay principal. Oo. Ang mami ay teacher. Ay, mga ganun, mga principal teacher. Panood mo naman sa kanila yung kanta ko din. May kanta din ako yung privado. Pakanig mo, mahal. Okay, so, yun na. Pagtanggap sa'yo, Natatakot siya kasi nga ano siya hindi sila lumaki sa Oo. ganun. Kumbaga, ano rin, homophobic parang more on feeling ko, naman oo, eh. More on naman. Kasi doon ganyan. tayo tayo very open sa ano. Takot yan magsabi na ang pakilala sa akin ay kakolab, best friend. Kahit na although nag-start naman talaga kami as collab, pero nung time na hindi na kami collab, hindi niya pa rin sinasabi. Kumbaga yun pa rin ang alam ng parents hanggang sa wala siyang moment na umamin siya na mami, daddy, ganito ako, girlfriend ko si RC, wala. Bigla na lang, ang trato sa akin ng parents, family, jowa ako ni Ali. Parang ano na, parang automatic na sa kanila. Automatic Bigla na na. lang nilang tinanggap na, alam na namin Alam na yan. namin yan. Tapos parang sila yung nagpipilit na, pag sinasabi nila sa kanya na alam na namin, inintay lang namin magsabi. Oo, Parang ganon. talaga. Parang ganon. Ganon yung parents niya. May sobrang bait, wala kang masasabi. Talagang, Oo. kung ano yung pagtanggap na hindi ko natanggap sa family ko, busog na busog ako sa pagmamahal ngayon. So, ibig sabihin, sa tagal nyo magkasama, at yung taon na yun, ilang years na kayo, doon ka sa kanya nagsistay, ganun ka pa rin katanggap ng family niya until now? Hindi naman kami, mami, nagstay sa family niya eh. Meron kaming sariling Kalugar lang. place. Paano yun, yung nag-post na kayo social media na kayo talaga, etc. Paano yung mga tao? Like, alam mo naman, daming basher, siya lang mema. Sa kanya, marami. Ako kasi, alam na ng mga tao na bayola ako eh. Oo. So, tanggap sa akin. Pero siya, nawalan siya ng fandom. Yung fandom niya ay parang led by boys. Kasi nga, Oo. babae. Oo. Nung namin kami, nawala yung ano. Pero nagkaroon naman kasi kami ng fandom na malakas din nun. Kaya Mas, carry lang sa mas kanya. mas solid. Mas solid. Kasi ang totoong fandom talaga is yung susuportahan ka. Kahit ano talaga yung ano. Yung mahal, yung mahal na yung talagang ikaw talaga. Hindi yung gusto ka lang kasi ito yung tingin nila sa'yo. Oo, tapos pagka hindi na nila na-meet yung expectations mo, wala Wala na. May mga ganun talaga. Po, kaya, So, sa isang post ni Shash, nireveal niya na may sakit ka. Ang tawag doon ay... mitral valve prolapse. Oh, ano yun? Sa heart ko, mami. Explain ko sa'yo, ha? Sige nga, Ganito, explain mo nga, ha? Layman's term para hindi ka ano. Kasi ang puso natin, meron yung tinatawag na bicuspid valve at tricuspid valve. Aha. Huwag mo na intindihin yun kasi mga valve yun eh. Ah, Basta dalawang parang way siya, pathway na dinadaanan ng dugo at ng oxygen. Yung normal na valve, ang close and open niya, ganito. So, kuha ng dugo, deliver. Kuha ng dugo, deliver. Ang akin hindi naggaganon. Ganito lang. Bakit? Butas, parang butas siya. Ganun siya. Hindi yun na nung baby ka pa lang. No, sabi sa akin po ng doktor, ay product ng stress. Ganun ka-toxic ang family ko. So, dahil na-stress ka, pwede siyang ma-develop. Yes, na-develop siya. Oh my Hindi God. siya inborn, hindi siya congenital. Oo. Hindi. Na-develop ko siya. Sa trauma ko, sa buhay Sa stress ko, mo. sa stress ko. Ganun kalala. Hindi na ba gagaling yun? Like, Wala siyang cure me. Wala. Treatment lang. May times na nag-skip beats yung puso ko. hala. Alam mo yung time na bila siyang hindi titibok? Magugulat ka, Ali, nag-skip beat ako. Nararamdaman ko hindi tumibok yung puso ko ng mga split second. Ganun siya. Wala naman ako kasi si Vince nagkaroon ng ganyan eh. Ay, Nung, we? buntis ako. Nung napansin namin na, nung una,
may mga kate-kate siya na like super dami. As in si Vince, like may kate-kate na parang di mawala. Ginagamot namin, may mga, kung ano na kami, may shampoo para sa partner, may ointment, may oral na. Tapos hanggang sa, yung heart niya bigla na lang din, bisan bibilis pag-isa. Yung mga ganun siyang bigla Yun, eh. ano yun, may hindi, ibig sabihin yung heartbeat ko ay hindi rin regular. Oo, May yun nga. bibilis, biglang babagal. Oo, Bibilis. yun din na sinabi sa kanya na athlete's heart ang meron si Vince kasi sumasayaw siya. Pero ang problema, yun nga, nagsiskip din ng beat, nagkaroon siya ng parang arrhythmia. Ayun, So, meron, arrhythmia. yun. So, ayun nangyari kay Vince. Tapos, ang sabi sa kanya, nung doktor, ikaw ba naman eh, inasawa mo si Tony Fowler, parang hindi ka parang hindi ka magkaka-anxiety. Yun ang sabi sa kanya. Eh, nung panahon na yun yung parang palagi ako malalaglagan kay Tyrone. Kaya nagkaganon siya. Kasi sa totoo lang, hindi lang ako parang trauma sa pagbubuntis ko na pwede ako malaglagan ng baby or mamatay yung bata or ma-postpartum ako. Naano rin ako si Vince, nagkaganon din siya nung buntis din ako. Sa siya. stress din. Ganyan din nangyari sa kanya. Pero wala akong pinagsisiyan sa lahat. Mahal na mahal kita. So, ibig sabihin, totoo talaga yung stress, no? Grabe, ang babata na ng mga nagkaka-stress Di ngayon. ba may nga findings, ang cancer nabubuo rin sa Stress. Di ba? Oh my Stress. God. Kaya importante talaga, mami, na may stress reliever kayo. Ano ba yung mga stress reliever mo? Eh, di sex. So, syempre, pampatanggal ng stress, kailangan talaga ng sex. Okay. So, kamusta na ang sex life mo ngayon? Very active and very happy. Okay. Arv! Pero 'di ba, sabi mo nagkaroon ka ng boyfriend pero hindi kayo nagkeme. Oo, Like never ka nang naka-curious kung anong feeling nun. May med student kasi ako. Pre-med student ako. So, Ah. medtech student ako. Pero hindi ako nag-aral kasi ngayon. So, yun lang ako. Marami kami pinag-aaralan ng mga ganyan, genitals ng mga ano. Nung nakita ko pa lang yung genitals na yun, kahit na hindi naman totoong pipi yun, ay, diri na ako. Ano ba yan? Anong klaseng itsura yan? Parang, Hindi mo talaga siya bet. Take talaga siya. Hindi ko talaga kaya siya. Oo. Tapos hindi ko imagine merong lalabas na mga puti-puti dyan. Oo. Ano ba yan? Zone rocks ba yan? Siya? So hindi ko siya Kaamoy niya kaya. yan siya. Ay, kaamoy niya yan siya? Oh my God! Pero nung ikaw, as ikaw na naramdaman mo na ito, nag-keme ka na, talagang very active, very happy, ano na, naramdaman mo na parang, oh my God, ito talaga ako, ito talaga yung gusto ko. Buti hindi ko to ginawa. Kasi may mga tao na ganun eh. Sinubukan talaga ng maraming beses sa lalaki eh. Tapos hanggang sa hindi talaga eh. Bago nila nalaman na, ito talaga yung gusto ko. Ay, ako talaga, ayoko talaga. Parang sinusuka na siha ng sistema ko, hindi ko pa siya nasusubukan. Kunwari, meron kang pagkain na kahit anong pilit sa'yo na, masarap yan, kainin mo yan, masarap, favorite ko yan, masarap. Eh, ayoko nga. Hindi ko nga magugustuhan yun, nagkakaiba tayo ng ganon. Ganon ang thinking ko. Parang balot, ganyan, masarap sa inyo, pero ayoko ng balot. Hindi talaga ako kakain ng Hindi balot talaga. ever. Kahit Pinoy pa ako at kahit Filipino delicacy pa yan, hindi ko yan kakainin dahil hindi ko Hindi mo kumakain ng gusto balot. eh. O, at hindi ka naman dapat mag-guilty doon. Yes, Oo. yun nga talaga. Ayaw mo. Gusto mo. Yes. So, very colorful ang Very, at very masaya very talaga. happy. Pero ikaw ang first niya na babae. Nagkaroon, o paano yun? So, wala nang kinakailangan ng mga toys, ganyan. Hindi kami nagto-toys. Natural lang kami. Natural lang. Kasi Kahit namin- lubricant, hindi ka gamit. Wala Hindi, talaga. Wala. Laway Hindi lang. namin kailangan ng Ay, lubricant. dalawa. Hindi rin kailangan ng laway. Paano yun? Ay, sariling ano lang pala. Ay, wet na eh. Oo. Tapos mami narinig kita kanina. Sabi mo kasi, ang babae, matagal matapos. Ano Sa babae siya? kasi, kaya mo siyang kontrolin. Like, for example, gusto ko ng labasan ngayon na. O gusto ko ng labasan mamaya pa. Alam mo kasi kung saan ang G-spot mo. Alam mo kung paano ka magkakam. Ganun siya. Kasi, depende yun eh. Unlike lang sa lalaki, may lalaki kasi talaga na hindi ka na pwedeng gumalaw. Pag, kunyari, umatching ka lang, lalabasan na. May ganun kasi. Vince. Wag ako eh. Alam mo yung 10 seconds? Gusto mo paalala ko sa 10 seconds, Hindi Vince? nga sabi ko, hindi ba? Hey, papasok pa lang. Oo, may gano'n kasi. Pero yung babae, kahit pa-start ka pa lang, makakapag-decide ka kung kailan. Oo, pero may time din mabilis din, na hindi mo din napigilan. Ako, mami, hindi ako nakakapag-decide. Ah, hindi? Parang ganun ako. Ano kami, pag nag-ano kami, ads on reels kami. Pag ako, 7 seconds. Ay! Oo. Ads on Mabilis, reels nakakasimula pa lang. Oo, mi. Hindi ko nga, yun nga hihingin kong advice sa'yo. Paano ba natumagal sa ganyan? Alam mo, walang problema dyan kasi sa babae naman, kaya natin magkaroon ng multiple orgasm. Ay, totoo
So, kahit labasan ka ng isa, pwede ka pa ulit magpangalawa, pangatlo, pang-apat. Nakikiliti na ako. Eh? Yan naman ang natuwa ko kay Vince. Kasi sabi ko, sa mga partners ko before, lagi akong 1:1. Kung mag-round ka ng isa, nilabasan din ako isang beses. Kung magkakaroon tayo ng round 2, sige, tatry ko din, lalabasan din ulit ako ng pangalawa. Lalo na pag masarap. May times kasi na hindi eh. Makatapos lang yung lalaki. May ganun kasi minsan, no? Sa amin, kakakam ko pa lang, ayan ulit, may lalabas ulit na isa pa. Ang problema ko, may lalabas ulit na pangatlo. Ang problema ko sa pangatlo, pangapat, nilalagnat na ako pagtapos. Napapersa na ang Oo, katawan. yung katawan mo parang nasobrahan na siya sa high. Sa high feeling. Oo, Taas na ng kaya, estrogen mo talaga. oo, kaya sabi ko, kaya pag lalabas na yung pangatlo, tama na, tapusin na natin to kasi lalagnatin ako. Alam mo yung gano'n, ba't ka may lagnat? Sa kantutan po. Ganon siya. Pero may kakilala din ako na kaya nila umapat ng tuloy-tuloy, ganyan. Babae kaya yan eh. Kung nilabas ako agad ng una, hayaan mo lang din, mahuhuli mo ulit yan ng pangalawa. Totoo ba? Ang nahihirapan lang din talaga ako minsan, may technique kami na, minsan, ayan, nalabasan ako. Konting galaw pa, hahanapin ko bisa yung pangalawa. Pero may time nga na gano'n, yung sunod-sunod naman na, sunod-sunod ako magkakam, pucha naman, ang hirap kasi nga, mababaliw ka na, parang ano. Parang lalagnatin ka na talaga pagtapos, sinanghina ka, hindi nga ako makatayo. Pero, do you know how to make yourself calm? Like, just yourself, without a partner? Hindi ako Hindi. masyadong Hindi ka nag-explore. Ako, yan ang pinaka-advice ko palagi sa lahat ng mga babae. Kayo man ay gay, kayo man ay straight. Ang lalaki kasi, pag ginakol yan, chinupa yan, sinex yan, isang turok lang yan. Laging lalabasan yan. Ang babae kasi, pwedeng ikaw, pag hinawakan yung left mo, gusto mo yan. Ako, pag hinawakan mo yung left ko, ayoko yan, sa kanan ako. May ganun, kanya-kanya tayo eh. So bilang babae na magkakaiba tayo kung paano tayo magkakam or kung saan tayo na-pleasure, dapat alam mo. Number 1 na dapat alam mo kung paano ka magkakam. Kasi number 1, kaya mo mag-survive without a partner. Number 2, yun guys sinasabi ko sa'yo na kaya mo siyang kontrolin. So pag nilabasan ka ng isa, it's okay. Para mamaya ulit, hahanapin mo yun ulit siya. Alam mo, ako para labasan ako, ang sinasabi ko kay Vince, kanang dede, sot. Sot-sotin mo yan, pagpunta ka sa kaliwa, maiinis ako, makikiliti ako. So, sot-sot ka lang sa kanan, yun lagi yung ano ko. May ganun siya. So, dapat malaman mo siya kung paano, para tatagal ka next time. Nabasan mo na ako sa una, mabilis, okay lang, kaya ko pa umisa pa. Kasi alam mo kung paano. Nang hindi mo siya pinahihirapan, hanapin yun. May right position, may right ganun. Tsaka may right mentality kung anong ini-imagine mong minsan na ano. right mentality. Kasi minsan may ganun ako eh. Kasi iniisip ko minsan, tangina, nagkakantutan kami ni Vince sa Cavite, ganun. Kasi dati di ba magkasama kami sa bahay sa Cavite, pero hindi kami magjowa. Magtropa lang kami eh. So iniisip ko, sana pa lang dati ginagawa namin to. Parang mga ganun. Yung mga ganung So nagpa-fantasize ka? Pina-fantasize ko na sana palang akin na siya dati pa. Iniisip namin, paano kaya dati ko nagsisex tayo? Tapos parang napapanggap kami minsan na nandun kami sa era na yun. Kasi nga sobrang magtropa lang kami. Di ba? Ilang years tayong magkaibigan? 40 years. 4 years. Grabe yung foundation yun. Tapos yung 2 years, magkasama pa kami sa bahay na tropa-tropa lang din kami. Tawag ko sa kanya ng mami. Oh. Ngayon, meron na siyang anak sa akin. May patawag ng mami sa kanya na sa'yo. At saka tawag ko sa kanya, ano ba yun? Nakshi, nak! Ganun pa, nak! Favorite kitang ampon! Ganun pa. Inanak ka na. So, yun ang ma-advise ko sa'yo na hanapin mo yun. Kailangan alam mo yun. Thank you, Mami Honey, sa mga advice mo. Let's go, babe, kaya muna. Wait lang, tapusin mo na yung podcast. Tapusin mo Oo, muna, sandali, ma'am. pasensya na. So, masasabi mo ba na ito, tanong lang, feeling mo lang yung thinking mo lang, para mabash ka, tatanungin ko to. So, tingin mo ba, mas magaling ang isang tomboy or tayong mga lesbian or bisexual kaysa sa mga lalaki makipag-sex? Hindi ko masabing mas magaling, Mami. Pero mas alam natin kasi. Kasi babae. Kasi katawa mo nga rin Katawan mo eh. Sabi mo nga, kung alam mo sa sarili mo paano ka matatapos, alam mo rin kung paano matatapos yung babae. Mas alam mo yung body nila, mas memorize mo kung paano, mas alam mo kung anong feeling pag ginawa sa sayo, So, mas alam mo. At saka, ayaw ko kay Ali, yung mga kinukwento niya sa akin, finifeed niya rin kasi yung ego ko minsan eh. Kinukwento niya sa akin, yung mga naging jowa niya lalaki, na hindi siya natatapos sa lalaki. Kasi, although natatapos, pero kailangan may ibang gawin yung lalaki. Pero pag penetration, yung talagang normal kung paano mag-sex ang straight, hindi siya natatapos dun. Kung baga ginagawa niya lalaki yung penetration for the sake na matapos yung partner niya. So, kailangan may ibang gawin sa kanya. So, hindi ko masabing mas siguro may iba't iba tayong ways, ganyan-ganyan. Pero, kasi pag babae ka nga naman, mas confident ka eh. Kasi alam mo yung katawan niya. Kasi pares tayo eh.
Kahit hindi naman sa sex kahit sa kung paano mag-isip ang babae, mas alam mo pag tinotoyo siya, pag may regla siya, maintindihan mo pagka masakit ang puso niya, alam mo meron siya, alam mo kung ano yung mga mararamdaman niya. Totoo. Pag nagalit siya, hindi mo siya sasabayan kasi may intindihan mo na, ay, ganyan din ako pag nagkakaroon ako, so iintindihin ko na lang siya muna. Yan din ang sinabi ko din talaga kay Vince, sinabi ko na, yan ang namimiss ko pag may girlfriend ako. Alam niya na parang masakit yung puso, yung pakiramdam, tapos yung feeling ng, may napkin ka din ba dyan? Oo, di ba? Magkakaroon na ako. Oo, ganyan, may dalawa ka ganyan. bang napkin? Bakla meron kang hirap. Shit, nagkaroon ako. Oo, di ba? Ganon din yung sinasabi ko sa kanya. Pero alam mo, yun yung isang bagay na sinasabi ko dun kay Vince na first time akong nasabihan ng ganon, lalaki na lagi ko nakukuha sa girl. Yung, kaya ka lang ganyan kasi gutom ka na eh. Kapag ano, Diba? kaya ka lang ganyan kasi magkakamens ka na siguro. Kasi sa girls ko yung nakukuha eh. Oh my God. Kaya doon ko na feel na para din ako may jowa talaga babae kay Vince. Ibig sabihin talaga, inaral talaga ni Tito Vince. Yes. Ikaw. At kaya din gawin ng mga lalaki yun. Di ba? Basta mag-take time lang kayo na aralin, magtanong. Magtanong. At saka huwag sila nag-assume na lang na na basta-basta. Tsaka huwag kayo Kasi nagiging mag-iwas sa problema. drama. Kasi ng lalaki, ayoko pag-usapan. Ayoko na lang pag-usapan na ganyan. Ang healthy ng communication, yun nga nagpapa-healthy ng relationship, communication. Kailangan makapag-communicate. Yes. As a babae, masipag ang babae sa ganyan, di ba? Kami naman ganon. Mahilig kami mag-communicate. Pero pag nag-aaway kami, mas ako yung gusto ko sanang maayos na agad. Siya ang mas ayaw muna mag-communicate. Pahabain na mo. Oo, parang muna. Talent ko din yan eh, pahabain yung away. Huwag muna ako, mga isang araw pa, bago ka kausapin, ganyan. Kasi minsan, pag nagsalita yan, parang ano ka na lang siguro, gusto mo na lang mawala talaga sa mundo. Parang mapapakostyon ka na, ba't ba ako nandito sa mundo na to? Ba't wala na ako? Masakit siya magsalita. Yes. So siya, ang way niya, para hindi niya ako mas masaktan o mas mag-aggravate palalo yung kung ano man ang pinag-aanuhan namin, iiwasan niya akong kausapin. Kasi alam niyang masasaktan niya ako. Lalala yung away namin. So kailangan niya muna mag-cool down. Ako naman, kailangan ko muna siyang hayaan. Pagka okay na siya, tsaka kami magko-communicate na, oh mahal, ganito yung nasabi mo, kaya nasaktan ako, ganito yung ganyan, siya din ganun. Kung ano naman ang nag-work sa inyo eh. Kasi iba-iba ng relasyon eh, di ba? Yes. Kasi sa totoo lang ito may mga taong nag-work out sa kanila yung may mag-walk out, tapos babalik. Yung iba naman, parang kami din, ayaw namin may nag-walk out, di ba, galit ka siya, basta nandito lang ako sa isang tabi. Meron din naman na tulad na sa inyo na, cool down muna tayo, wala mo nang usapan, dyan lang naman tayo, pero mag-usap tayo pag okay na. Nag-evolve kami eh. Ang turo sa amin ng ate, kapag kami nag-aaway, kailangan hawak kamay. Nakakainis, di ba? Hawak kamay. Utangin na mo kasi, di ba? Ang hirap, di ba? Gawin natin yung Kailangan na. Okay, kasi ikaw putangin. Aalis ulit ako ng... may feeling kasi Oo, aalis ulit yung kamay, tapos gano'n ulit. Maghawak kayong kamay. Gano'n ulit. Kasi nga ikaw nga eh. Hindi nga, di ba nga? Gano'n talaga. Nakakainis. Ang hirap. Pero, nung tumatagal, mas nakakatulong yun. Magkaaway kayo pero hawak kamay lang. Kasi pag naghawak ka talaga ng kamay, may something. may gusto ka pang sabihin pero mas nakakakalma din talaga. Yan ang turo ng ate. Gawin natin yan. Tsaka kasi ayaw niya. Bong, Umalis hawakan. ka sa akin eh. Nakita ako sa'yo. Doon ka. Doon ka sa malayo. Ayoko tang makita. Ganyan yan siya. Ganun din kami. Ganyan din ako pag nagagalit. Like, super, mataas. Galit na galit, kailangan malabas ko muna. Kaya Pero nga, may diba, iba naman pag magkawin, nag-sex lang. ay, Okay oo, na. grabe din yung ganun. Tapos kasi mas masarap daw mag-sex pag galing sa away. Oo, totoo yan. Lalo na pag yung akala nyo mag-break na kayo, kunyari. Pero alam nyo naman sa bawat isa na talagang hindi naman talaga. Eme-eme nyo lang dalawa. Ganun kasi yung eme-eme lang. Oo. Eme-eme niya lang. Alam mo yung ano pa talaga, yung gamay luha pa talaga, tapos magkakantutan. Totoo, masaya talaga yung ganyan. Masarap Oo. talaga. Tapos parang feeling nyo pagtapos nun, parang forever talaga kami nito, mas tumibay talaga kami. Pagsubok talaga namin to. Pero ang Stepping talaga stone kami, lang sa atin to, mahal. soulmate talaga kami. Ganon. Pero bukod doon, meron ka ba bang gustong i-consult ang sex problem kay Mami Oni? Mali mo lang, masagot ko based on my experience. Natanong ko na yung paano matapos. Sa hindi kasi kami ni Ali kasi, hindi kami ma-explore. Sabi ko nga sa'yo, hindi kami nagto-toys. Nasa Wala kaming sex positions. Kumbaga, kung ikaw na, o turn mo na, higa ka, patapusin kita, turn ko, higa ako, ganun kami. Bilang Mami Oni, ano bang advice mo para sa mga ganyan, para mas spice up pa yung mga sex ganyan? Di ba usually naman ang usual na ginagawa talaga minsan may kasama talagang drinking. Di ba usually sa simula ay mga inom muna tayo para malakas loob. Pero dahil comfortable na kayo sa bawat isa, kami kasi ni Vince, naglalagay kami ng mga konting pampaspice up. For example, meron kaming Monday costume. Ay, Hindi naman hard yun, di mo kailangan ng toys, di mo kailangan ma-pressure, di ba? Monday costume, binibili niya akong costume o kaya minsan titingin ako, tapos ito gusto mo to. Ganyan. Kahit huhubarin din naman, alam mo yun. para makita wala lang. Mapapasize Oo. ka na nakaganong ka. Hindi, tsaka yung damit na yun ay para sa mga mata ko lang.
Yung ganong feeling lang na mura lang naman yung mga kakaperanggot na mga ano. Yun lang, mag-ano lang kayo, mag-costume kayo na gano'n para sa bawat isa lang. Kasi kami naman ni Vince, dahil nga si Vince ay lalaki, may isa pa kami, yung, alam mo yung regla chupa? Kasi pag may regla, syempre, hindi para mag-eme, kaya chupa. Ang tawag namin doon, regla chupa. Oo, may mga ganun kami. Kapag may regla, kailangan chupa. Para hindi rin nakakalimutan. Kasi minsan, parang pagod na akong magganyan, ganun. So, may ganun kami na para ma-feel naman niya na sinaserve ko din siya. Parang sa'yo, di ba? Saserve mo siya, saserve ka niya. May ganun kayong eksena. Pero, yun nga, babalik lang din ako sa kanina, try mo mag-costume. Try nyo lang. Cute lang naman eh. Huwag naman yung mga parang bombero ako. Ano ako. Huwag naman mga parang gano'n na mga pulis ako ngayon. Huwag naman kahit hindi characters. Kahit cute-cute lang kayo na mga... Kahit mga start ka lang sa mga gano'n. Kasi ang dami ko kilala, mga mag-roleplay pa eh. Wala yung asawa ko dito. Yung mga gano'n. Minsan may gano'n kami ni Vince, di ba? Uling kwento yung mga Yung mga ganun kami. Kasi si Vince, Tito Vince. 4-5 pagkataon yan eh. Meron yan Tito Vince, meron yang si Tito Vince kasi ano ko yan eh. Kabit ko yan. Tapos si Vivi, yung boyfriend ko. Tapos si Vicente, yung tumaliligaw ko parang Tama, ganun. boyfriend din, pero mild. Pero mild. Mild, Si Vivi kasi okay. sobrang bait talaga. Tapos meron pang ano, si Jowa ko na mahal ko. Tapos may isa pa ako eh. Alam ko na, si Vicente yung asawa. Tama siya. Oo, si Vicente yung asawa ko. Basta may mga ganun kami. So, sino gusto mo ngayon? Tatanungin niya ako, sinong gusto mo ngayon? Alam mo, sabihin ko sa kanya, anong costume, ganyan. Isa lang ang gusto kong costume ni Vince. Alam mo ano? Gusto ko naka-Converse lang. Wala siyang suot Converse. Converse lang. Tinira niya ako naka-Converse lang sa sapatos. Oo, may ganun kami. Sabi niya kasi, di ba may bago kang piling sapatos? Isuot mo yan. Yan lang ang dami mo. Yan lang. Nakakatuwa naman, nakikita kayo yung sapatos. Walang medyas na ang pangit ng Converse, walang medyas. Ganun lang. Try nyo yun, naka-Converse lang kayong dalawa. Naka-speed cut naman tayo, babe. Favorite ko yung speed cut eh. Speed cut. May ganun lang, na parang wala lang. Pero ngayon, syempre dahil comfortable na, wala nang time. Minsan lang talaga, bibiglayin ko lang siya na akala niya dress yun. Pag ganun niya, pakiwa talaga yung likod, yung puwet, ganun. Mga simpleng konting effort na para alam niya na gusto kong na-attract pa din siya sa akin, nag-effort ako ng konti. Kasi aminin natin, ang relasyon pag tumatagal, nagiging komportable, nagiging tamad tayo. Tayo kasi ay nakakampante. So pag kampante tayo, minsan iisipin ng partner natin, wala na, sanay na kasi siya. Wala na yun, ilang beses namin ginawa yan eh. So para lang act of little surprise lang naman. Yung mga ganun-ganun. So, yun yung ma-advise ko. Bili tayo, baby. Sailor Moon ako mamaya. Sailor Moon ka. Gusto ko yung Sailor Moon tumami o umiikot. Gusto ko yung costume mo kaya ako. Marami akong costume ngayon eh. Marami yung pulang kalbo. wig mo. Gusto ko yung Ay, wig pulang mo. wig. Tapos bulutas orange. Oo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko malaman ba't sinuot ko yung damit na yun. Pula yung buhok, blue, tas orange. Ngayon Halloween costume. Ang ina, tangina talaga. Gusto mo nga magmami-ono ko later? Spice up tayo. Like, Huwag naman ako yung kakanta costume. ka ng malibog paglasing. Pero ikaw ba, two-way ka or one-way ka? Two-way ako. Sa kanya. Okay yung gano'n, sa kanya. Doon ako naging comfortable. Oo, kasi pag nafe-feel mo na safe ka sa partner mo, hayaan mo talaga siya na gawin din sa'yo yung mga pleasure mo, di ba? Kasi kawawa din yung iba eh. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa yun. Like, one way lang talaga sila. Sa mga dati kong partner, kasi feeling ko, kaya ganyan. Aha. Nagkaroon kasi ako dati siyempre nagkaroon akong girlfriend dati, di ba? Nagawa nila na nahawakan ako. Pero pinagawa ko for the sake na gusto nila, pero ayoko. Oo. Hindi mo talaga... Oo, hindi ko talaga Pero sa Siya kanya talaga. ko naramdaman na, shocks, gusto ko pala talaga siya. Masarap pala siya. Oh my God! Go, kaya pala kumain ka dyan. Okay. Since kino-consider mo rin yung sarili mo na ang sexuality mo ay faithful at tulad ng tingin ng iba sa'yo, lesbian na rin. Ganyan. May mga, questions tayo na ine-expect na mga tao talaga na itanong sa isang tomboy kasi to. Oo, kasi parang, di ba, since komedyante naman si RC, nakakatuwa naman siya, kung ano lang yung POV namin dito, wag nyo kaming i-bash, okay? Oo, Kasi, disclaimer sikat at common kasi itong mga tanong na to sa Tsaka mga yung lesbian. Yes, yung mga tomboy na yung mga kakosa ko yan. Oo. So, sa tingin mo, bakit maraming tomboy ang nagdadrive ng naka-Mio na naka-jersey shorts? Bakit kaya? Baka kasi yun lang ang sakto sa budget na Ay, hindi. Maraming mga tomboy na mga mayaman. Meron ako kilala mga tomboy na nagpapaaral. Oo. Oo, talaga. Pero bakit lagi naka-Mio? Mio at saka, siguro yun ang branding nila.
Kanya-kanyang branding kasi yan eh. Ako kasi hindi Mio ang branding ko eh. So, kanya-kanya din. Siguro mas common lang kasi mas sikat siguro ang brand at saka yun. Hindi, sa totoo lang, ako feeling ko naman kasi, yung Mio kasi, as a motor, mas kaya siyang i-drive ng babae. Kaysa yung mga, ganun talaga ng mga Rusi na mga, ganyan. Oo, masyado kasing, di ba, ang babae, iba ang puwersa ng lalaki sa babae eh. So, yung babae, hindi ganun kalakas. So, siguro, mas madali kasi sa amin Yung talaga yung... mobility niya baga. Oo, tsaka yung gaan, di ba? At saka, syempre sa Pilipinas, kapag talagang sakto lang ang budget mo, magmumotor ka din talaga. Oo, talaga, Mi. At saka mas convenient yun. Oo, diba? sa traffic, sa ano. Yun. Pero Kaya- bakit Mio? Laging Mio. Naging ano na nga yun, asar na yun, no? Oo. Feeling ko meron lang nag-viral niyan na tomboy na nakamiyo. Tapos, yun na yun, ginawa na nilang stigma ng mga tomboy na nakamiyo talaga. Hindi, pero hindi siya ganun. Hindi ba? May nag-trending siya ng isa, pero alam mo ba siya sobrang kumalat? Kasi nga butang ina, ang dami talagang kilala ng mga tao na ganun talaga. Tomboy talaga na nakamiyo. Yes, ako ang dami. Siguro mga nasa 100 yung kilala kong ganun. Mamatay. Kaya tawan-tawa ako sa... Ayun na nga. Saan yung Mio mo? Laging tanong kasi ang common niya. Branding na nila yun. Siguro nga. Doon na sila Oo, comfortable, ganyan. Pero yung jersey shorts, hindi ko rin alam. Oo. Baka mahilig din mag-basketball din. Kasi pag jersey ka kasi parang, pag tomboy ka, di ba, parang iba nga, ako nga basketball player. Oo, ako, tomboy. oo. Nag-jersey shorts ka rin? Oo, pero yung mga iksi eh. Hanggang dyan ka. So, iba dito na mga ano. Yung mga lawlaw talaga, di ba? Oo, hindi na yung shorts. Tsaka komportable kasi yung jersey shorts kaysa doon sa mga maong na maraming bulsa. Na wala ka namang ilalagay kahit isang pirasong gamit, di ba? Marami ka lang bulsa. Comfortability lang din yan. Okay, pero ikaw, na-enjoy mo rin ba yung parang nag-iba-ibahihan ka minsan? Like, sa damit mo ngayon, like, masasabi ko bang cross-dresser ka? Ako, Mi, kasi, kahit nung long hair pa ako, pageantera ako Nagpa-pageant ako dati nung long hair ako. Oo. Pero kahit nagpa-pageant ako, pag nanamit ako ng wala sa pageant, kung ano yung pananamit ko ngayon, gano'n na rin ako dati. Pero alam mo, hindi ko masabing cross-dresser. Alam mo kung bakit? Yung anak ko girl na girl naman eh. Pero ganyan siya manamit. Siguro Gen Z. Ewan ko. Iira ngayon. Yun yung tinatawag na tomboy ang sense of fashion mo. Tomboy kasi, ang word na tomboy kasi, Mi, to ano lang, to Educate, lang yes, din. please. Yung tomboy na word kasi is hindi siya sexuality. Style siya. Oh. Tinawag na tomboy ang isang style kapag yung style ng babaeng yun ay more on boyish na fit. Pero hindi ibig sabihin na pag nag-boyish yung babae na yun, ay automatic lesbian na siya. Okay. Tomboy lang yung outfit niya. Oh. Ganun, dun yung pinanggalingan ng word. Hindi talaga siya yung tomboy. Sexuality mo, tomboy ka ba? Hindi Ngayon ko siya. lang nalaman yan. Ay, totoo ba? Oo, ngayon ko lang Sense of nalaman. fashion. Kasi yung mga tao ngayon, pag sinasabing, ay, yung babae, nagdamit pa na lalaki, tomboy yan. Ganun agad sa Tomboy Pilipinas style. So, style pala yun. Tomboy style po yun. Okay. Sa pananamit. Pero yung sexuality mo, hindi porket naka-tomboy style outfit ka, ito, lesbian ka na. Sabi ako nga sa Tyronia. Kasi ganyan siya eh. Ay, ganda siya. Oo, sabi ako, hindi siya komportable masyado ng dress. Bihirang-bihira. Like, pag Oo, needed lang. marami Kasi, din kasi. para lang tumugma sa okasyon. Pero, maganyan siya talaga. Like, ganyan yung mga artihan talaga niya. Kahit long hair siya. Pero may paano pagka, kanari, sinabi sa'yo. Tanggap ko. Bading bakla, gusto nila maging bake, maging puno, gusto nilang maging semento. Kung anong gusto ng mga anak ko. Di ba? Intro pa lang ang tanong mo, tanggap ko lahat sila. Yes. Hanggat healthy sila, hindi sila nagdodroga, hindi sila pumapatay ng tao. Iba Goods talaga si ako. Mami Oni, the mommy we all never had. Gaga. Pero ikaw, nag-enjoy ka rin minsan ng babaihan ka? Oo, may ganun ako eh. Nagdidress ka minsan? Hindi naman to the extent na nagde-dress. Pero Oh. yung kung paano ako mag-act. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Ganito ako. Hindi Ganyan ka ako talaga? Uy, tol, pare. Wala akong ganyan. Talagang ano lang. Ganito. Paano ako acting? Ganyan ako. Kasi girl ka din. Hindi Oo. talaga. Kung anong pagkatao mo, yan ka talaga. Ganun lang ako, Mi, kapag hindi ako komportable sa kausap ko. Mari, first meet natin. Tapos feeling ko hindi ko pa kayang ipakita sa'yo ako. Ganun pa ako. Kasi mahihayin pa ako na, uy, ganyan pa ako. Pero yung comfortable ako, Lalabas mo yung... lalabas siya. Okay. So, hindi ka din talaga din nagsusuot ng pambabae. Hindi siya comfortable sa'yo. Dati, nagsusuot ako pagka nakakanta sa kasal. Siyempre, kailangan mo nakadress ka doon. Oo, wala ka naman nakaganyan ka, Oo, di ba? Dress ako doon. Pero hindi ako TikTok na sumikat. Kasi naka-boycott ako. Tapos, nakadress ako. Tapos, nagsasayaw ko ng, my baby, my little spider. Pero nakadress ako. Pink na strapless. Ay, na backless. Ano lang talaga, parang occasionally, pero at saka work, pero hindi mo sasabi na everyday ano ko yan. Oo, Tsaka na hindi ko yung sense of style talaga na ano. Alis lang ako ngayon. BGC ako ngayon. Mag-dress ako. Hindi ganun. Kung ano yung Okay. style ko, yun talaga. Okay. So, lumilingon ka pa rin kapag tinatawag kang mami. Uy, mami. Mami Minger. Oo. Hindi. Hindi.
Hindi ka ginanaasan ng ganon? Hindi ako inaasar na gano'n. Kasi pag boycott, mami yan, mami. Mamiminger yan, Oo. ganyan. Hindi. Pero alam ba kung bakit yun ang pangalan ni Papi? Hindi. Yun ang pinangalan ko kay Papi. Kasi ako si Mami Oni, di ba? Mami ako. Mami Minger ako. Siya si Papi kasi siya yung papinger. Papinger siya. Yes, kaya niya pangalan ng Papi. Ako nagpangalan Mami sa ang kanya. Papi. Oh. Yes, kasi si Papi, double meaning yan eh. Isang Papi, kasi tingin ko sa kanya lagi parang bata. Like Papi na kailangan alagaan at turuan. Isang Papi na kabasusan kasi galing kami sa girl group na bastos ang mga sayawan namin, twerk kami, ganyan. So, Papi ka para papinger ka. Kasi nag-start kami ni Papi as, muntik maging kami ni Papi. Ay, alam ko Oo, yan. tapos hanggang sa, ikaw na, since mommy ako, ikaw maging Papi ka. Parang gano'n, na siya ay papinger. Gano'n. Kasi nga, parang pamigay, papinger. Parang branding namin, bastusin kami, Mommy at papinger Papi. kami. Yun ang ano niya, papinger. Pasabog. Yes! Ay nako, kailang malalaman ng mga tao na si Papi, kaya siya Papi dahil siya ay papinger. At ikaw ay mamiminger. Mami Orin talaga yung mamiminger talaga yan. Pero hindi ka na rin na-offend kapag inaasar ka na, uy, ano yan, KFC yan. Finger licking good yan sila, sila RC. Hindi Di ba? ako, Ganun yun. Ewan ko, siguro na-immune na lang din ako kasi noon pa man din, nababash na rin talaga ako. Oo. Kumbaga parang dead man na. Kumbaga kung ano yung tingin nyo, ganyan. Go, napkin reveal. Re-reveal ko talaga kung ano napkin ko, Oo. Sabi ko talaga, eto, nasabi ko na, so ano na ngayon? Kasi feeling kasi nila ma-offend ka nila kasi feeling na nakatapak yun sa pagka-feeling lalaki mo eh. Eh di ba, boys, ego eh. Yun Important nga, sa kanila hindi, yun. Ang problema nga, hindi nila naintindihan, hindi nga po ako feeling lalaki. Dahil never ko naman kinlame sa sarili ko na, oy, lalaki ako. Feeling lalaki. Hindi. Kumbaga parang babae ako, na mayroon akong mahal na babae. Kaya kung may isa nagtatanong sa amin, mami, so sinong lalaki sa inyo? Sinong babae sa inyo? May nakikita ka bang di namin nakikita? Meron bang lalaki sa relasyon? Wala, di ba? Di pa daw kaming babae. Yun, hindi nila naiintindihan yun, Kasi ang thinking nila lagi, kapag may relationship, lagi dapat may lalaki at may babae. Oo. Pero yun kasing standard. And kasi hindi mo rin masisisi yung iba. Kasi ako, lumaki talaga ako sa mga nakikilala kong nga parang tomboy, lesbian na. Bebe, kakilala pa nga ako eh. Pag pinipinger yung tomboy, kailangan sabihin mo, ang laki ng titi mo. Pinipinger yung tomboy pero sasabihin, ang laki ng titi niya. Parang nangyari yun, hindi nga siya yung tumitira. May ganun kasi gusto nila mapinalalaki sila eh. So doon na sana yung mga tao. So, kailangan talaga, to din ang sabi ni Sasa, mahabang patience sa pag-explain. Sobrang mahaba. Pero minsan, pagod na rin ako mag-explain. Oo, ano naman. Pagka meron nagbabash sa akin ng gano'n, sinasakyan ko na lang. Oo, valid din naman yung nararamdaman mong Sabihin pagod niya, ka go. na rin. Oo. Nag-ano nga ako, nagko-content nga ako ng reading hate comments. Ganyan. Kasi lagi kami nare-Reddit. Alam mo ba Reddit? Lagi kami nagaganon. Binabasa ko, inaansya ko lang, tinatawanan lang ng mga tao. Kumbaga parang makita lang nila na kung ano talaga yung take ko doon, yun talaga yun. Kumbaga hindi talaga ako na-offend. So kahit anong gawin nyo, i-bash nyo ako ng i-bash. Kailangan nasa-stress ako, hindi ako nasa-stress. Yes. Ang pinaka lang na turning point ko lang, mami, na stress ako, naiinis ako, pag siya ang hinihate, siya ang minabash, doon ako naapektuhan. Mas hindi ko kaya na kapag si Ali yung Which is gagawin nila yun kasi gusto ka nilang i-push yung button mo eh. Parang yung mga tao, alam nila kahinaan ko, anak ko eh. Alam nila mahasaktan ako kaya sasabihin nila yan. Pero, hayaan mo lang, ganun talaga eh. Pinili natin maging di ba? Maging famous, ganyan. famousan. Yan, gusto nyo yan, ha? Yan. Gusto mo yan, ha? Pero isa pa, bakit sa tingin mo, yung mga parang lesbian mo, lagi nakahawak sa bayag, yung parang laging, ano bang meron? Ewan ko. Gumagano ka rin ba? Yung Oo, ganun? pero siguro ibig sasayaw. Pagsasayaw kasi parang... Dance kami, ganyan, kahit ako babae Oo, ako, diba, ganyan. ganyan. Pero, minsan naglalakad lang sila nakaganon. Hindi ko alam. Feeling ko, Pati totoo, di ba, pagsasayaw, pag walang ginagawa ko. pag walang ginagawa kasi ang kamay, dito sa sayaw eh. Sayaw Pero, ako dito, sayaw. may theory ako dyan. Kasi bilang babae, conscious ka sa amoy mo, di ba? Feeling ko ginagan, pinipisil-pisil, tapos aamuyin sa gilid. Malay mo lang. Yung wala yung na-nostal ka na kagano'n. Maya-maya, amoy yung Hindi ko alam. Ako si Mia, honestly ha. Kaya Okay. wala akong masagot sa mga tanong mo about lesbianism. About lesbianism. Wala akong friends na tomboy. Oo. Kalimitan ng friends ko, babae, bakla. Ako ba yung mga friends na akong tomboy? Ako wala, Mi. Pero magkakaiba din naman din sila. Pero yun nga, more on nga na kami yung maaasim. Mahasi. Oo, ganun yung mga naging friend ko. Siguro dahil sa lugar namin dati. Totoo, ako nabibilib ako pag may nakakasama ako mga tomboy lesbian talaga na maayos sa katawan. Yes. At totoo lang, kasi bihira din. Madalas kung hindi may putok, may maasim na Alam mo, minsan totoo din yun. Pinag-usapan din namin yan ni Ali minsan. Di ba may mga dumadaan sa For You page namin or sa feed namin ng mga
lesbian na kung ano-ano ang ginagawa sa katawan, sa sarili na nagiging dahilan na rin para mabash sila. Kasi ako tomboy ako, pero di ko gagawin yung ginagawa mo, babe. Kumbaga parang hindi na yun sa tomboy, sa sarili mo na yung kung anong ginagawa mo, kaya nababash, kaya mga ganyan. So, feeling ko personality rin talaga. At saka ito based to sa personal experience ko, sa culture ng mga lesbian, mas inggitin, mas may insecurean. Kasi babae pa rin eh. Dami palang talak. Di ba ang ugali ng mga babae ganyan? Yung inggitin pa rin. Kapag, kunwari, sa babae, makakita mo, parehas kayo ng outfit. Ala, papalit ako ng damit, ayoko niyan. Parang sa lalaki, di ba, parehas tayo, gagi. Ba nakakatuwa pa. So, meron pa rin ganon sa babae. Yung mga tomboy, babae pa rin. Ayaw pa rin nila nasasapawan. May ganon pa din. Ako marami akong tomboy na haters din. Na din. Minsan magugulat ka na lang din kasi minsan kung sino yung kahanay mo, hindi mo supporter. Like parang ako, yung mga kapwa ko nanay, ayaw nila sa akin. Pare-pares naman kayo mga puke may tahi. Yes. Di ba? Pero ayaw nila sa akin. Nagulat ka ako, supporters ko pa, LGBT. Mga kabadingan eh. Nagulat talaga ako, like, ang layo, ba't sila natutuwa sa kanta? Na masarap na mami, para yun sa mga may postpartum katulad ko. Yung gano'n, hindi sila natutuwa. Pero, di ba, magugulat ka? Oo, magugulat ka kung saan yung saan yung, sino support sa'yo. Pero, thank you pa rin kasi meron, di ba? Yes. Kesa lahat, hindi titigil. Ang galit ng explanation niya. Kasi moron ang daming galit sa tomboy. Pero hindi rin namin nalalaman na, babae pa din, kaya ang daming talak. Sa mga tomboy. Babae pa rin kasi. Kung anong ugali pa rin namin ng babae, kahit na feeling na lalaki sila, hindi pa rin, hanggat hindi sila nagtatransition, na dumadami yung testosterone nila sa katawan. Yes. Babae pa rin sila kung paano mag-isip, paano paano magkaroon ng mood, kasi nga sila ay hormonal. Feeling, hormones mo nandun pa rin. Babae pa rin talaga siya. Kumbaga, unless magta-transition na nga mami, magte-testosterone ka na, dun na talaga para silang nagiging lalaki na talaga. Thinking, itsura, boses, ayun. Yeah, tsaka mas kasi ma-regulate kasi yung hormones nila eh. So, hindi mag-spike yung emotions nila or what, kung ano man. Nagiging lalaki na nga, tahimik na lang, nag-iiba rin talaga. Kanta sa drama. Pag-babae kasi entertainin pa yan eh. Talaga, alam mo, hindi ko yun alam. Kasi halos lahat ng kilala ko, parang mga tomboy na yun, mga problema lang nila, family, love life. Parang gano'n yung mga naano ko. Siguro kasi hindi ko pa nakakasama na parang madami. Parang gano'n siya. Ayun. Kailangan ba ng legal steps kung nararamdaman mo na hindi tugma ang pagkakakilala mo sa sarili mo vis-a-vis sa mga legal documents? Ang sagot ko, kapag may babaguhin ka sa birth certificate, meron talagang legal steps yan. It's either the change of a clerical error or substantial change. Ang clerical error is usually mga typographical error lang. If you want to change your sex in the birth certificate, that is a substantial change and you have to go to court. Now, going to your specific question, unfortunately, the Philippines does not yet allow a person to change his gender. For the transgender community, they cannot legally change their gender from male to female or from female to male. The only time the Supreme Court allowed it was in the case of Republic versus Kagandahan. But this was a very exceptional case because the petitioner there, Jennifer Kagandahan, was suffering from a unique medical condition. Although was born biologically female, her body created male hormones that as she grew up, male characteristics developed. In allowing the sex change, the Supreme Court said that Kagandahan allowed nature to take its course and it is not up to the Supreme Court to tell him that he has to revert back to being female or to force himself through medical intervention to become female and therefore allowed the sex change. But this is an exceptional case. In the Philippines, again, we do not still recognize the transition from male to female and female to male in legal documents. When we talk about identity crisis, we first have to understand sa anong konteksto ba ito. Pag sinabi nating identity crisis, ito ay pumapasok sa topic na personality. Basically, ito yung paraan natin ng pag-express ng mga sarili natin sa iba't ibang environment. It's how we know ourselves. As we reach different milestones in life, we tend to experience certain challenges or yung how we become aware of who we are. Normally, na-experience yan during adolescence kapag magbibinata o magdadalaga na wherein we try different things. It just means na we become challenged in knowing
knowing what we want and who we are. Okay? And hindi lang siya sa konteksto ng gender, no? Kasi common term yan na ginagamit for kapag confused or kapag nakikita nila na hindi sure ang isang babae o lalaki kung sino ang gusto niyang partner, kung same-sex ba o hindi, no? But identity crisis is a general context. A person who is still unsure of anong values ba yung gusto niyang i-represent ang sarili niya is also a form of identity crisis. Let's say, for example, a person who is somehow still always confused kung anong religion yung papasukin niya. Values, no? How a person set goals wherein nahihirapan siyang mag-set ng ano ba yung gusto kong maging paglaki ko? Ano ba yung gusto kong maging after college? Yung pagkatao nila, medyo hindi pa din nila nakikita as a whole. And others naman manifest identity crisis through relationships. Not just in romantic relationships, but even in friendships. Wala silang permanent friends, or I would say it's hard for them to form stable relationships. And that is actually the difference between someone who have resolved their identity crisis and those who are still being challenged in forming their identity. Those who are successful in knowing what they want and who they are mas stable ang iba't ibang aspeto na nabanggit ko kanina. Mainly their values, their beliefs, their career, and even their relationships are all stable. Kumbaga, they really know where they are going. There's nothing wrong finding ourselves, or there's nothing wrong if even after adolescence, hindi pa din tayo sure kung saan tayo papunta. If we are experiencing that, one healthy approach to that is that we continue strive to still try and see if certain things are for us or not for us. No? If it's for us, then we nurture it, we give it more time and effort. And if we think that certain things in our lives are not for us, we also have the power to step away from it and make better decisions or make choices that will be aligned sa kung saan natin gustong pumunta in life. Kahit ang dami mong pinagdaanan at pinagdaraanan ngayon, ang parang, diba sabi ko nga sa'yo, parang ang saya lagi ng aura mo, ang gaan, ganyan. So, paano mo nagagawa yun? Yung maging masaya pa rin. Oo, parang, kasi may problem ka sa heart, nagka-problem ka sa family. Tapos kahit anong sabihin mong pag-please, pag-explain, pagpapakita, like, wala, dahil parang talagang sinasabi ng mga tao. Ang thinking ko, mas marami kasing relevant sa buhay ko na dapat kong pagtuunan ng pansin eh. O, yung isang bagay na yun, pag pinag-focusan ko yun, mag-grow ako dun. Malay ko, ba't ako tinatanong mo? Tito Beans? Mag-grow ba ako dun, Tito Beans? Okay. O tapos? Kumbaga parang ako, pagka feeling ko, hindi ko na siya makokontrol yung isang bagay, hindi ko na siya para isipin. Yes. Kasi mami, ang matatalo doon ako eh. Oo, totoo. Pagka pinilit kong kontrolin yung bagay na hindi out of my capability, my control, sino bang talo? Eh di ako, stress ako. Sino ba yung aaway sa akin? Ang satisfaction niya, makita akong stress. Yes. Pag nabigay ko sa kanya yun, panalo siya, talo ako. Yes. Ganon. Totoo yan. Tsaka mami, di ba sinasabi nga nila, yung mga komedyante raw, yun daw ang mayroong pinaka-sad na buhay. Ako talaga, mami, ang mantra ko talaga, ever since, make people happy. Oh my God! Talaga? Huy, jowa, narinig mo sinabi niya? Sabi mo ulit. Yung mantra ko, ever since, make people happy. Ano lagi kong prayer? Lagi kami ganon. Lord, thank you na magiging blessing po kami sa ibang tao. Lagi po namin gusto matupad yung palagi. Mantra namin yan. Dati pa. Is to make people happy. Like kami, is to make people happy. Alam mo, ano yan, tawag dito, mula nung nag-babes kami na bakit yun ginagawa ang bastos pero ang dami tumatawa pag nag-show kami. Tapos habang tumatagal din, laging gano'n, like, to make people happy, may isa kang nakakalimutan lang din. Yourself. Yes. Yun nga, mami. Dati ganun ako. Kaya people pleaser ako talaga eh. Yes. Ngayon, kaya ganito na ako, masaya na ako, natutulong ko na rin kasing anirin yung sarili ko. So, ang prayer ko na, ang mantra ko na, hindi lang make people happy. Ang mantra ko na ngayon, make people happy and make myself happy. In the process. Kumbaga, habang pinapasaya ko kayo, dapat masaya din ako. Yes, totoo yan. Sobrang nagulat talaga ako na sinabi mo yun kasi every prayer namin, hanggang sa Toro family, dala ko yan. Lord, andito kami is to make people happy. Sana po makuha po namin yung goal namin na to make people happy. Lahat ng tao, laging ganon. Kasi lagi kami kinakabahan, magiging effective ba, magiging masaya. Para lang alam mo kung saan nagaling yung pinakamantra ko na yan. Mabilisan lang. Second year high school ako, mayroon akong classmate, palagi siya nakasibangot. Every day, I always greet her, good morning, good morning, good morning. Lagi siyang sobrang malungkot. Malapit na matapos yung school year namin, hindi ko na siya magiging classmate nung third year kami. Consistent lang ako, good morning. Hanggang sa merong isang araw na, good morning. Parang sakto lang ako, good morning. Tapos, nag-smile siya, good morning. Nagulat Oh my ka. God!
ang saya nung nag-smile back na sa'yo yung tao. Like, classmate ko yun never kami nagkwentuhan, nagkulitan. Sobrang tahimik lang talaga niya, like super ganun lang siya. Pero consistent na, nag-good morning ako sa kanya, tapos nagsasmile. Tapos nag-smile siya pabalik. Doon ko naramdaman ng, putang ina, ang saya pala magpasaya ng ibang tao. Like, hindi nyo alam kung gaano nyo kami napapasaya pag napasaya namin kayo. Napakalalim nun. Yes, sinasabi ko nga sa kanila, mami, alam din to ng followers ko, hindi ako nagmamonetize. Zero talaga ang monetization ko. Pero ba't ako nagpo-post? Para na lang din talaga pasayahin ng mga tao. Kasi yun naman talaga ang goal ever since talaga. Saan kayo demonetize? Like sa TikTok, ganyan? Sa lahat, Hindi wala akong YouTube, hindi ako nagmamonetize sa YouTube, hindi ako nagmamonetize sa Facebook. Ang pinagkukuhanan ko lang talaga ng pera brands. Yes. Pero yung mga, kumbaga pag mag-upload ako, go lang, para lang masaya kayo, para may nakakatawa, para tatawanan nyo ako, okay na ako doon. Mabot din ako ng mag 400K, 300K, 400K sa YouTube ng hindi ko lang inon. At may content ako doon ng bakit hindi ako nakamonetize. Kasi feeling ko hindi ko pa deserve. May mga ganun ako eh. Pero eventually, on mo lang. Oo, para sa on mo bills na. Para sa bills mo, para mapatuloy ka pa rin makapag-video para sa kanila. Kasi mahirap yung guys, sorry, kailangan ko magpaalam kasi kailangan ko na magtrabaho ng totoo. Mahiiwan mo rin sila sa ere. So guys, kung pa sa panonood nyo, nabigay ko naman sa inyo na wala tong halong kaplastikan at pang, alam mo yun, parang pagkuha ng pera dito, i-monetize mo na para matuloy-tuloy mo silang mabigyan pa ng mga videos. Oo, parang kumikita rin sa mga bashers din. Oo. Hindi. Hindi kasi alam mo, lagi ko yung sinasabihan yung mga social media artists na naging kaibigan ko, tangina nyo, huwag kayong basta ganyan. Porkit nagkapera kayo, yumaman kayo, iiwan nyo yung mga manonood nyo. Wag! Kasi sila naging reason para marating mo rin. Yes! Kaya, ang sabi ko din, kung ayaw mo din iwanan ng mga followers mo or nanonood sa'yo or nilulook up ka, gawin mo din ng paraan na present ka rin. Paano pag kailangan mo na ng ganito? Siyempre, kailangan nyo gusto magmalaking bahay kayo o magkasasakyan kayo. Kailangan lagi ng pera ng tao sa buhay. Yes. So, I think it's about time na. Monetize ka lang, mahal-mahal magpakulot ha. Tapos, Wala, minuboy naman tayo ng brands. Ano, yung iwan, mga brands. oo. Ang mga brands ko, nagmamakaawa po ko sa inyo. So, ano mapapayo mo sa mga taong may pinagdadaanan din ng ganyan? May problema kang sarili mo and you make the other people happy. Pero kailangan pasayahin mo rin yung sarili mo. Bukod doon, ano yung parang pinakamapapayo mo sa kanila na, lalo may sa Sa mga family? followers ko Oo, like, may pinagdadaanan katulad din sa'yo. Ang mapapayo ko lang sa mga pinagdadaanan din sa buhay ay pagdaanan nyo lang. Oo. Kasi mahirap yan eh. Mahirap kapag tinakbuhan mo ang problema. Oo. Kumbaga parang in-skip mo na, hindi ko natin isipin, ayoko maging malungkot, hindi ako magiging malungkot. Para maging masaya lang ako. Kailangan nyo rin maging malungkot para ma-appreciate nyo kung anong pakiramdam na maging masaya. Yes, the balance of life. Yes. Diba? Hindi kayo lesson sa inside out, di ba? Oo, yun nga yung gusto ko sabihin sa'yo eh. Yes. Parang inside out to, umiyak mo na siya, tapos doon niya na-feel. Doon niya na-feel na, shit, ganito pala maging masaya. Oo. Doon mo ma-appreciate, di ba? Sabi nga, di ba, after every storm comes a rainbow. And after the rainbow, there's a horse. Yes. And behind the clouds, there's a plane. Ano ba yung mami? Ano masasabi? Alam mo, educational to, pero mali-mali. Guys, pakicomment na lang yung mga mali kasi feel namin perfect lahat ng sinabi namin. Joke lang. Ano ang pinaka-gusto mong naririnig sa partner mo kapag nagsisex? Bukod sa moon niya, pangalan ko talaga din. Oh my God, ba't laging ganun? Pangalan talaga. So, iba yung factor. Mercy. Oo, iba yung factor me na shit. Alam mo na ako to. Oo. Okay. Pang moon niya. Ano ba ang tunog ng climax mo? Ikaw na lang, kasi bawat si teacher. Anong ng climax ko? Paano? Tahimik ako, Mi. Alam mo ba ako tahimik? Bakit? Tatakpan niya yung bibig ko. Kasi baka marinig ng mga... Sobrang lakas, Mi. Ay, talaga? Sigaw talaga. Ay, ganyan din kami ni Joey. Tinatakpan din niya yung ano eh. Ay, mga kapitbahay. Apartment kami. Maririnig kasi. Okay. Yung tunog ng climax ko. Yung climax mo parang... Huwag ka mag-alala kami dahil kasi katabing kwarto namin si Tyronia. Alam mo ang ginawa pa namin? Tyronia di ba pasok sa school? Kakalipat lang namin. Si Vince pupunta sa kwarto ni Tyronia tapos ako gano'n Tapos pag-alam siya, narinig ba? Pinaano na pa namin? Tinatesting pa namin. Tapos lalabas siya. Ikaw nga, palit naman kami. Siya naman yung sisigaw. Medyo naririnig kasi. Oo. So parang alam namin kung hanggang saan lang yung dapat ng May mga ganun May kami. timpla, parang mixer, ano. And yes, pakidugtungan po for RC
what is the best position? Ayan nga, tinaturo ko nga set, wala nga kaming position. Ay, walang position. Wala, hindi ko nga alam ang may mga ganyan. Ang position ko, point guard, center. Ay, basketball pala Yes. to. So, ang ibig sabihin for RC, the best position is no position at all. Yes. Oo. Sa ngayon? Kaya sera-sera. Oo. Whatever will be, will be. Ay, ganun pala yun. So, kakaiba siya, guys. Walang position. Yes. Pero, try niyo yung ganun. Ba, Yung yes. sinabi ko, yung Yung scissors. scissors. Natry na natin yun, babe. Natry na ba natin yun? Hindi pa, no? Hindi. Yung naglalaplapan yung tinggel. Try nyo lang. Try nyo lang. Hindi na yun, try! So, oh my gosh, thank you so much, RC. Ano ka naman, promote ka naman. Saan ka ba nila mahahanap? I-follow nyo ako, guys. Wala kayong choice. RSylvester _ on Facebook, IG, Twitter, anything, lahat yan at RSylvester. Pag hindi nyo na-search, lagay nyo na lang Palimus nga po. Makikita nyo na. Yun ay lumalabas Yun ay ka agad. lumalabas, Nanlilimos yes. talaga siya. Alam mo, bago natin tapos ito, sobrang curious ako, ba't ba nanlilimos ka? Tangina. Buraot ka ba? Ano ba? Di, wala. Ang nag-start yun, nasa Hong Kong kami. Wala lang, trip-trip lang. Oo. Sabi ko, Ali, hawakan mo tong camera. Kunwari, mamalimos ako sa'yo. Kung ano mangyari na. Oo. Dilakad ako sa kanya. Palimos nga po. Tapos sabi niya, ay, wala. Ay, ayoko manakit. Doon nag-start yun. Tapos after nun, dahil marami natuwa, nag-10 million views siya nang wala pang 24 hours. Oo. Sabi ko, ay, parang gusto ng mga tao ang namamalimos. Di sunod-sunod ko na, ginawa ko na siyang series nang wala akong script. Nakakainis ka nga eh. Kasi dapat may nag-trend na sa'yo maayos. Yung sumulduman lang na video, hindi yung parang may mga langaw-langaw pang dumadaan. Ayusin mo naman yung pagkaka-video mo. Ang labo-labo ba? Purasan mo lang yung likod ng camera, ganon. Ano ba yan? Meron ba? Oo. Palimos nga po. Nag-trending ka na ng maganda yung video, tapos yung parang gabi, tapos nang gumanon ka. Ano ba yan? Ang may parang dumadaan pang ano. Mga gamo-gamo pa. Oo, may ganon naman. Ano ba yan? lang sila sa ano ko lang, sa itsura ko, sa boses ko. Dead man na kung anong makita. Wala lang. Oo, Yun nga, go para na. lang mapasaya yung mga tao. Wala Sige, kaming trip script lang. Wala akong script. Pag may script lang ako pag brand na. So, oh my gosh, congratulations. Kayo po ay trending sa TikTok. Thank you so much, RC. Thank you so much. Sabi kay Sash na pinayagan ako na ma-interview ka. Actually, Mami Oni, tong podcast na to ay aking pleasure. It's both an honor and a privilege to work with you and speak with you and see you in person. Dahil idol kita sa Reels. Doon na kita nakikita sa Reels lang sa Face, TikTok. Pero nakikita na kita ngayon in person. Ano masasabi mo? Ang skin ko ay? Ang ganda. Ang ganda ng skin ko. Sabi niya yon kay Chrissy. So again, RC, sobrang thank you. Ako talaga yung tipo ng tao na nahihiya talaga ako mag-approach. Pero sa inyo kasi parang na-feel ko na magaan. Tsaka ako talaga, hindi ako basta-basta nakipag-collab. Pero ako talaga, gusto ko talaga kayo maging friend. Parang feeling ko, swak tayo. Sige, Mami, papasulat kita sa slam book ko para friend na tayo. Ha? Thank you so much agad, RC. Palapakan mo natin. Oh my gosh, guys. Thank you so much po. Sabihan niyo po kami kung sino pa po yung next yung gusto maging guest. Malay niyo naman, kilala niyo yan. Ma-invite po namin, di ba? Yes. Again, Founders Position every Friday, 7 p.m. po yan. Yun lang. Bye!